Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2901-2920. Kabanata 2901. Ayaw namin mag-away. 3 beses nang inulit ni Levi ang kanyang kahilingan. Nako, walang silbi, dahil hindi nila mapigilan si Levi sa pagsulong. Maraming mga tao ang namatay bago nila napagtanto kung ano ang pinanggalingan niya. Wala silang ideya kung bakit pinapatay ni Levi ang lahat sa kanyang paningin. Ang Poison Handbook. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto ng kanilang sarili kung ano ang ibig sabihin ni Levi. Naalala nila kung paano lumabas ang salita ng Poison Handbook nang masira ang palasyo kanina. Dumating dito ang killing machine na ito para sa Poison Handbook. Magsasalita pa sana ang isang mahalagang miyembro ng pamilya ng imperial nang may umuungal sa likuran niya. Dapat may death wish ka, ha? Dumating ang isang Diyos mula sa pamilya ng imperial. Boom! Boom! Bukod sa isang deity na iyon, nagsimulang lumitaw ang nakamamatay na aura sa paligid ni Levi. Parang si Hades na mismo ang gumawa ng itsura. Sa wakas, nagpakita na ang mga Diyos-Diyosan mula sa pamilya ng imperial. Boom! 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 Isa-isa, ang mga Diyos-Diyosan ay nagpakawala ng mga nagbabantang putik ng enerhiya. Hindi lang isa, dahil hindi bababa sa 8 Diyos ang nagpakita ng kanilang sarili, hindi kasama ang mga nagtatago. Ang 30 Diyos ay hindi nagpakita, ngunit kahit bahagi sa kanila ay narito. Sa simula, si Levi ay nag-alab lamang sa kanilang pag-usisa. Gayunpaman, ang kanilang kuryosidad ay agad na napalitan ng galit. Gusto nilang maghayganti sa kanya sa pagpatay sa napakaraming tao. Lalo na't pinatay ng God Crusher ang marami sa kanilang mga apprentice kanina. Natural, galit na galit sila sa ginawa ni Levi. Hindi bababa sa 8 deity ang ipinakita upang palibutan si Levi. Baka bingi ka, kaya paalalahanan kita ulit. Ibigay ang Poison Handbook, o tatapusin ko ang iyong buhay sa pagkakataong ito. Si Levi ay sapat na mabuti upang paalalahanan sila muli. Sa totoo lang, ayaw niyang lumaban o pumatay ng sinuman. Sinabi niya ang layunin ng kanyang pagdating sa simula pa lamang. Nako, wala ni isa sa kanila ang nakikita sa kanyang mga salita. Kaya naman, wala siyang choice kundi patayin silang lahat. Ang Poison Handbook. Napakunot ang noo ng mga Diyos-Diyosan nang marinig iyon. Kalokohan. Ang Poison Handbook ay ang kayamanan ng imperial na pamilya ni Raysonia. Bakit namin ibibigay sa iyo? Sino ka para hilingin ito? Ang isa sa mga Diyos-Diyosan, si Hiroshi Masuda, ay humihingi ng malamig. Imbes na sagutin siya, ngumiti si Levi. Dumagundong. Nang walang babala, nawala si Levi sa harap nila. Naramdaman ni Masuda ang panganib nang maramdaman niya ang isang nakakatakot na puwersa na lumalapit sa kanya. Wala siyang ideya kung saan ito nagmula, dahil pansamantalang nawalan ng silbi ang kanyang potensyal na enerhiya. Ni hindi niya magawang ipatawag ito. Ako ba ay pinaghihigpitan? Wala akong magawa kundi mag-isip. Teka, ibasura mo yan. Parang pinaghigpitan din ang utak ko. Bumagal ang mga galaw ko, at para akong natulala. Sa sumunod na sandali, humarap si Levi sa harapan ni Masuda, hawak ang God Crusher sa kanyang kamay. Ang katawan ni Masuda ay nilaslas sa kalahati, at siya ay nahulog na patay sa lugar. Ang iba pang naruroon ay namangha na hindi makapaniwala sa nakita. Maging ang 7 mga Diyos-Diyosan na nakapalibot kay Levi at ang mga Diyos-Diyos na nagtatago ay natigilan. Nakapatay lang ba siya ng isang Diyos-Diyosan gamit ang isang slash ng kanyang espada? Nangyari ito sa harap ng aming mga mata, ngunit wala ni isa sa amin ang nakaalam kung ano ang nangyayari. At iyon ang naging dahilan kung bakit ito nakakatakot. Hindi sila makaganti,
lalo pat iligtas ang kanilang nahulog na kasamahan. Gaano kaya siya kalakas? Hindi siya kahit isang Diyos. Walang lakas na enerhiya sa loob niya. Anong klaseng nilalang siya? Matapos madaling alisin ang isang Diyos, mahinahong tinanong ni Levi, sino ako? Hindi pa ba sapat na halata iyon? Ang kanyang mga salita ay nagpapadala ng shockwaves sa lahat. Mayroong mahigit 10 Diyos doon, ngunit walang nang ahas na kumilos o magbitaw ng isang salita. Isang mahabang katahimikan ang nangyari. Napakatahimik ng venue na kahit isang pin drop ang narinig ng lahat. Sa sandaling iyon, lumabas si Dr. Erebus at binasag ang katahimikan. Lahat, mangyaring huwag kaming malito. Nandito kami para kunin ang Poison Handbook, iyon lang. Wala kaming hanggaring lumaban o pumatay ng sinuman. Walang imak ang lahat, pakiramdam nila ay anumang oras ay maibubugan nila ang dugo. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay nakapatay ng napakaraming tao at isang Diyos bago sinabi ni Dr. Erebus na wala silang intensyon na magsisimula ng away o pumatay ng sinuman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2902. Ang kabaligtaran. Pumunta kami dito para sa Poison Handbook. Kung ibibigay mo iyan sa amin, aalis kami kaagad, natatawang pahayag ni Dr. Erebus. Gayunpaman, ang kanyang pagtawa ay parang kakaiba sa lahat. Ganyan ba talaga kasimple? Ang gusto lang nila ay ang Poison Handbook. Magkatulad ang hitsura ng kawalang paniwala sa mukha ng lahat. Maging ang mga Diyos ay nagdududa sa mga salita ni Dr. Erebus. Biglang may nangyari kay Dr. Erebus. Napaawang ang mga labi niya habang sinasabi, "Oh, right. Hindi kami dumating na walang dala. Narito ang isang Reg Along kapalit ng Poison Handbook." Puff. Nang marinig ang kanyang mga salita, lahat ay tumahimik sa pagkagalit. Karaniwan, ang mga tao ay lumalapit sa isang diplomatikong paraan bago gumamit ng malupit na puwersa. Gayunpaman, ito ay kabaligtaran para kay Levi at Dr. Erebus. Pinatay ni Levi ang lahat ng nagtatangkang pigilan siya bago subukang mga tuwiran. Isang regalo. May nag-blur out. Oo, sagot ni Dr. Erebus. Pagkatapos ay inihagis niya ang bag kasama niya sa harap. 4 na putol na ulo ang bumagsak sa lupa, at tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Napasinghap ang lahat ng mapagtanto kung ano ang mga iyon. Binalot ng takot ang kanilang mga lalamunan. Maging ang mga Diyos-Diyosan ay hindi naligtas. Pinatunayan nito na hindi sila tunay na mga Diyos-Diyosan, dahil ang mga Diyos-Diyosan ay hindi matatakot sa anumang bagay. Hindi ba ito si Hakuga Shansuke? At si Jotun Kyudai iyon? Ay, mahal. Sila ang 4 na deity ng Black Dragon Hall. Karamihan sa mga tao ay nakilala ang mga pinutol na ulo. Sino siya? Bakit niya inaalok ang mga ulo ng Black Dragon Hall's deities bilang regalo? Sa totoo lang, hindi ito regalo, ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan ni Levi. Lahat, pati na ang mga Diyos-Diyosan, ay napalingon sa lalaking pinag-uusapan. Kung may nangyari pa, magtatanong sila tungkol sa salarin na pumutol sa ulo ng mga Diyos-Diyosan at kung saan nanggaling ang mga ulo. Gayunpaman, makitang pinutol ni Levi si Masuda nang wala pang isang segundo, alam nilang nasa likod niya ito. Dahil may sapat na kakayahan si Levi na katayin ang 4 na deity ng Black Dragon Hall, napatunayan nito na napakalakas niya. Sa kabila ng pagkakaroon ng higit sa 10 deity dito, hindi maiwasan ang lahat na matakot sa kanya. Walang nakakaalam sa lawak ng kanyang husay sa pakikipaglaban. Sa katunayan, batid nila na kailangan nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay para matalo siya. Buti sana kung matatalo nila siya. Ngunit ang mga kahihinatnan ng kanilang pagkabigo, gayunpaman, ay mangangahulugan ng katapusan ng Imperial family ng Reiso niya. Natawa si Dr. Erebus. Maniwala ka man o hindi, ginagawa ko talaga ito para sa ikabubuti mo. Bilasan mo at ibigay sa amin ang Poison Handbook. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Kung hindi mo ibibigay sa amin, siguradong kikitil niya ang buhay mo. Alam ni Dr. Erebus na hindi nagsisinungaling si Levi, at papatayin ni Levi ang lahat ng mga tao rito kapag tumanggi silang ibigay sa kanya ang Poison Handbook. Kaya naman, sinubukan niyang tulungan sila. Kung hindi, mamamatay silang lahat bilang resulta ng pagkakasala kay Levi. Kaagad,
Ang mga Diyos-Diyosan ng imperial na pamilya ng Raysonia ay nakaramdam ng pagkakasalungatan. Kung magpasya silang lumaban kay Levi, maaari silang mamatay. Kung magpasya silang huwag makipag-away sa kanya, gayunpaman, mapapahiya sila. Ang imperial na pamilya ni Raysonia at ang mga Diyos-Diyosan ay iinsulto. How they wished they could take Levi's life. Nagpasya ang 10 deity na ipatawag ang lahat ng 30 sa mga deities para talunin si Levi ng sama-sama. Wala silang choice kundi ipagsapalaran ang kanilang buhay. Puno ng lakas, handa silang lumaban ng todo sa labanan. Sa mismong oras na iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw. Tumigil ka, please, sandali lang. Maya-maya pa ay may ilang lalaki na agad na lumapit sa kanila. May hawak silang isang maselang kahon na gawa sa kahoy sa kanilang mga kamay. Pagkatapos huminto sa harap ni Levi, sinabi nila, "Sir, salamat sa regalo mo. Nagustuhan ito ng imperial na pamilya ng Raysonia. Narito ang Poison Handbook. Okay lang kung ayaw mong makipagkaibigan sa amin basta huwag mo kaming ituring na kaaway." Ang imperial na pamilya ng Raysonia ay sumuko at nag-alok ng Poison Handbook kay Levi. Ang pagkakita sa mga ulo ng Black Dragon Halls deities at ang pagkamatay ni Masuda ay nagpilit sa kanila na matakot sa pagpapasakop. Wala silang choice kundi sumuko. Kung gagawin nila ang lahat, malalagay sa panganib ang buong imperial na pamilya ng Raysonia. Ang Poison Handbook ay mahalaga, ngunit hindi ito kasing halaga ng kanilang buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2903. Pagpapahiya. Talagang hindi sulit na kumuha ng pagkakataon para itago lang ang Poison Handbook sa kanilang sarili. Bukod pa rito, hindi bababa sa 40 taon na ang nakalipas mula nang may humawak sa Poison Handbook. Sa lahat ng oras, ito ay pinananatiling nakatago sa loob ng imperial na palasyo ng Raysonia. Maliwanag, hindi ito ganoon kahalaga sa kanila. Dahil may iligtas nito ang kanilang buhay, handa silang ibigay ito. Matapos kunin ni Levi ang Poison Handbook, ang kahon na gawa sa kahoy ay pumutok sa 1,000,000 piraso at nawala sa hangin. Maging ang mga Diyos-Diyosan ay hindi nakitang malinaw ang nangyari. Ang taong nagbigay kay Levi ng kahoy na kahon ay nagulat sa kanyang buhay, dahil nakita niya kung paano nawala ang kahon sa manipis na hangin sa harap ng kanyang mga mata. Ito ay nawala ng walang bakas. Siya ba ay isang immortal? Siya ay tila isang Diyos kumpara sa ating mga Diyos. Binaliktad ni Levi ang Poison Handbook at kinumpirma na ito ang totoong bagay bago ito ibinulsa. Kung pumayag kang ibigay ito sa akin kanina, hindi sana namatay ang mga iyon, wika ni Levi bago siya tumalikod para umalis. Naabot niya ang kanyang layunin, kaya hindi na kailangang manatili sa likuran. Lahat ng tao mula sa imperial na pamilya ng Raysonia ay nanonood sa pag-alis ni Levi. Walang lakas ng loob na pinigilan siya sa pag-alis. Kaya lang, matagumpay na napahiya ni Levi ang imperial na pamilya ng Raysonia. Kahit nakaalis na si Levi, nanatili ang katahimikan. Nabalot ng katahimikan ang buong lugar, at walang nagsasalita. Nakaramdam sila ng hiya. Masyadong nakakahiya ang buong pangyayari para sa kanila. Ang imperial na pamilya ng Raysonia ay may higit sa 30 mga Diyos-Diyosan, ngunit sila ay ginawang walang silbi bago si Levi. Pinatay ni Levi ang kanilang mga tauhan sa harap ng kanilang mga mata at pumatay din ng isang Diyos, ngunit hindi sila nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita ng pagsubok laban dito. Ito ay ganap na nakakahiya. Talagang ito ang pinaka-nakakahiya na araw para sa imperial na pamilya ng Raysonia. Out of the blue, 2 figure ang pumasok. May problema tayo. Isang hindi kilalang lalaki ang pumunta sa Black Dragon Hall at pinatay ang lahat doon, kasama ang 4 na deity. Isang anunsyo nila. Gayunpaman, ang mga tanawin na lumitaw sa kanilang mga mata ay mas nakakagulat. Kaya't ang hindi kilalang figure ay narito. Ano ang dapat nating gawin? Iyon ba? Tanong ng isang deity. Masyadong nakakahiya iyon. Galit na ikinuyom ng mga Diyos ang kanilang mga kamao. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga Diyos. Walang sino man sa kanila ang handang hayaang mawala ang usapan ng ganoon na lamang. Ang pakiramdam ay mas masahol pa sa kamatayan. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa dilim ang isang Diyos, kung saan siya nagtatago noon pa man. Isa siyang prinsipe sa pamilya ng imperial. Una,
Kailangan nating panatilihing takip ang balita. Si Ray Sonia ay nawala ng 5 deity sa isang hilera, at ito ay isang seryosong bagay. Kung malalaman ito ng buong mundo, magkakaroon ng kaguluhan. Ilalagay nito si Ray Sonia sa masamang liwanag. Malamig na deklara niya. Tama ka. Ang ilang maliliit na bansa at puwersa ay mayroon lamang 5 diyosa, at hindi hihigit sa 10 Diyos. Kung lumabas ang balita ng pangyayaring ito, magdudulot ito ng kaguluhan. Kailangan natin itong ilihim. Ang iba ay sumang-ayon sa kanya. Kailangan nilang itago ang balita at pigilan itong kumalat. Nagpatuloy ang prinsipe, hinding-hindi makakalimutan ng imperial na pamilya ni Ray Sonia ang ginawa niya sa atin. Dapat tayong maghayganti. Ang iba ay nalilito, ngunit umalis na sila, at hindi namin alam kung sino sila. Ang mga mata ng prinsipe ay kumikinang sa malamig na mali siya. Hindi naman ganoon kahirap alamin kung sino sila. Ang isa ay si Dr. Erebus, na kilala rin bilang Erebus Angel. Ang isa pang may dala-dalang babae sa kanyang likuran ay si Levi Garrison ng Erudia. Pumunta siya para kunin ang Poison Handbook para makakuha ng panlunas sa lason ng kanyang anak. Ano, Levi Garrison? Kailan pa siya naging malakas? Nag-hysterical ang lahat nang marinig nila ang pangalan ni Levi. Sa naalala nila, naging inutil na tao si Levi. Parang wala siyang kapangyarihang pumatay sa mga Diyos-Diyosan. Kaya naman, hindi nila maiwasang magtaka kung anong klaseng kakaiba siya. Tumanggi akong maniwala noong una, ngunit ito ang katotohanan. Kasama ang mga lumang marka, maghayganti tayo. Hindi namin makakalimutan kung paano niya kami pinahiya. Maghintay ka lang, dahil ipaghihiganti natin ang ating mga kasama. Nang marinig iyon, lahat ay nag-igting sa galit. Paulit-ulit silang pinahiya ni Levi, at lubusang kinasusuklaman nila siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2904. The Horrible Poison Handbook. Tanghali, nabuhay ang mga Raysonian upang malampasan ang mga Erudian. Ngayon, mula sa henerasyong ito, mayroon silang isa pang misyon, ang patayin si Levi. Hinding-hindi ito magbabago, kailanman. Hindi madaling patayin si Levi. Nakita namin kung gaano siya kalakas. Pagkatapos magbago ang kapaligiran ng daigdig, sinasabing ang mga Diyos ay ang pinakamalakas na nilalang nabubuhay. Kung may lumabas na balita na may nakapatay ng isang Diyos ng ganoon kadali, ito ay lilikha ng kaguluhan. Malamig na sinabi ng prinsipe, wala tayong pagpipilian kundi ang pagsamahin ang mga puwersa. Kung makapatay siya ng 10 Diyos-Diyosan, mag-iipon tayo ng 20 Diyos-Diyosan. Kung makapatay siya ng 20, mag-iipon tayo ng 50. Siguradong hindi ko kayang lipulin ang daan-daang mga Diyos sa isang pagkakataon. Oo, kailangang mamatay si Levi. Mag-iipon tayo ng mga manlalaban at magkakasamang kumilos. Hindi may pagtanggol ni Levi ang sarili niya. Maaaring may daan-daang mga deity sa Raysonia, ngunit hindi natin maaaring ipagsapalaran ang ating bansa. Kailangan nating makipagtulungan sa iba pang puwersa o maghanap ng ibang tao na gagawa ng ating maruming gawain para tanggalin si Levi. Parang maganda iyan. Sa ganoong paraan, mapangalagaan natin ang mga talento sa ating bansa habang sabay na naghihiganti kay Levi. Nakabuo sila ng isang plano para patayin si Levi. Samantala, si Levi at ang dalawa pa ay hindi agad umalis sa Raysonia. Pumunta sila sa malapit na lugar para makapagpahinga. Pagdating, inilabas ni Levi ang Poison Handbook at sinimulan itong basahin. Binasa ni Dr. Erebus ang aklat kasama niya. Pagkaraan ng ilang sandali, pinuri ni Dr. Erebus, hats off to the ancient manual. Maraming mga lason na matagal ko nang hinahanap na nakatala dito. Nakakita ako ng hindi bababa sa 6 na lason sa 87 lason sa loob ng Final Malice sa loob ng manual na may mga paraan upang ma-neutralize ang mga epekto nito. Hindi ko alam ang natitirang mga lason sa loob ng Final Malice, kaya marahil ay naitala din sila sa loob ng manual. Anong sorpresa! Parehong sina Levi at Dr. Erebus ay natuwa sa tuwa. Ang Poison Handbook ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. May magkaibang ideya sina Levi at Dr. Erebus. Dr. Erebus ay sapat na masinsinan upang makahanap ng isang panlunas para sa bawat lason. Gayunpaman, gusto lang ni Levi na makahanap ng solusyon na mapupuksa ang Final Malice sa isang pagkakataon.
Naisip niya na mayroong isang gamot o paraan na maaaring neutralisahin ang bawat lason sa mundo. Patuloy nilang sinusuri ang handbook at walang pinalampas na detalye. Lumipas ang oras, at lumipas ang isang buong araw. Dr. Erebus ay kawili-wiling nagulat nang matuklasan ang maraming lason at ang kanilang lunas. Kumpiyansa siya na maantala ang pagsisimula ng lason ni Forlivia sa kabila ng hindi mahanap ang lunas sa kanyang kondisyon. Dati, naliligaw siya sa kalagayan ng kawawang dalaga. Gayunpaman, mayroon na siyang poison handbook, hindi bababa sa napigilan niya ang lason na dumadaloy sa Forlivia. Naniniwala siya na ito ay simula pa lamang. Naisip niya na kapag natapos na niyang basahin ang poison handbook, may posibilidad na ganap na magamot ang kondisyon ni Forlivia. Hindi nagtagal, narating nila ang dulo ng handbook. Nang baklatin nila ang ikalawang huling pahina ng handbook, lumiwanag si Levi. Naging mabilis ang kanyang paghinga. Hindi maitago ni Dr. Erebus ang pagkagulat sa impormasyong nakasulat sa libro. Hindi ako makapaniwala na may solusyon ang The Poison Handbook para ma-neutralize ang lahat ng uri ng lason sa mundo. Ang harap na bahagi ng Poison Handbook ay nagtala ng mga lason at solusyon na natuklasan ng may akda. Pagkatapos ay pinagsama ng may akda ang kanyang mga medikal na kasanayan at kaalaman sa lason upang magkaroon ng mga solusyon. Ni-record niya ang mga magagamit na gamit at materyales na naeksperimento niya para sa ikalawang bahagi ng Poison Handbook. Maliwanag, ang harapang bahagi ng handbook ay larong pambata, dahil ang pangunahing punto ay nakasulat sa dulo. Nakatutulong na malaman ang aklat na nasa kanilang mga kamay ay may kaalaman upang i-neutralize ang lahat ng uri ng lason sa mundo. Mabilis na lumakas ang paghinga ni Levi kaya nawalan na siya ng hininga. Kung marunong ako sa teknik, gagaling ang lason ni Evie. Ang sagot ay nasa huling pahina. Mahahanap ko ang solusyon sa kalagayan ni Evie sa pamamagitan lamang ng pag-flip ng pahina. Nanginginig ang mga kamay ni Levi habang binuklat niya ang huling pahina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2905. Ikalawang tomo ng Handbook ng Poison. Si Dr. Erebus ay nanlalaki ang kanyang mga mata sa pag-asa. Hindi na ako makapaghintay na malaman ang solusyon sa lahat ng lason sa mundo at ang pangalan ng pinakamalakas na lason sa mundo. Ano kaya ito? Mas maganda ba ang pinakamalakas na lason kaysa sa Final Malice? Parang imposible yon. Nang ibalik ni Levi ang huling pahina, pareho silang nalaglag sa pagkabigo. Si Levi, lalo na, halos magmura ng malakas sa galit. Pakiramdam niya ay ginawa niya ng malupit na biro ng tadhana. Lumalabas, ang huling pahina ng Poison Handbook ay walang nilalaman. Ang layunin nito ay ipaliwanag na mayroong 2 tomo ng Poison Handbook. Ang mahalagang impormasyon na kailangan nila ng labis ay naitala sa 2 volume. Ang unang volume ng Poison Handbook ay nagtala ng iba pang uri ng lason sa buong mundo, at ang pangalawang volume ay ang core ng Poison Handbook. Ang solusyon para ma-neutralize ang lahat ng uri ng lason at gamot ay naitala sa ikalawang volume. Siyempre, ang Poison Handbook ay magkakaroon din ng talaan ng pinakamahalagang sangkap sa mundo. Maaaring mahanap ng isa ang impormasyon sa ikalawang tomo. Bukod doon, ang solusyon ay labanan ang lason gamit ang lason. Upang maging eksakto, ang mga medikal na kasanayan na nakasulat sa Poison Handbook ay sa katunayan poison skills. Joke ba ito? Napaungo si Levi sa galit. Sa una, ipinalagay niya na maaari niyang gamutin ang lason ni Forlivia pagkatapos makuha ang Poison Handbook. Hindi niya inaasahan na may pangalawang volume sa handbook. Bumigay ang mga binti ni Dr. Erebus, at bumagsak siya sa lupa. Binigyan sila ng pag-asa, para lamang itong natapos ng lubos na pagkabigo. Ang anti-climax ay higit pa sa kanilang kayang tiisin. Hingal na hingal si Levi. Kung hindi pa nagising si Forlivia, nawasak na niya si Horrington matapos siyang tawagin ng galit. Ano ang susunod nating gagawin? Dr. Erebus huffed. Pupunta tayong muli sa Imperial Palace ng Raysonia para kunin ang pangalawang volume. Malamig na anunsyo ni Levi. Sige, sabay na tayong pumunta doon. Bumalik sa imperial na palasyo ng Raysonia. Inalis na ng mga katulong ang gulo. Magkasamang nakaupo ang mga Diyos-Diyosan, pinag-uusapan ang planong patayin si Levi ng makarinig ng malakas na dagandong. Sa susunod na sandali,
Isang malakas na surge ng enerhiya ang bumungad sa kanila. Si Levi ay nagpakita sa kanila na para bang siya ay isang bumabagsak na kometa. Slash! Slash! Kasunod ng dumadagandong na tunog, 2 ulo ang bumagsak sa lupa. 2 Diyos ang napatay sa isang iglap. Ang mga Diyos-Diyosan at ang prinsipe ay natulala habang nakatingin kay Levi at sa mga patay na mga Diyos-Diyosan na nakahandusay sa lupa. Napanganga sila sa hindi makapaniwalang tanawin at nanginginig ng husto. Sa katunayan, sa sobrang takot nila ay maaari nilang mabasa ang kanilang pantalon sa anumang oras. Pagkatapos ng lahat, pinag-uusapan nila kung paano papatayin si Levi nang ang lalaki mismo ay nagpakita at kinatay ang 2 Diyos nang walang sinasabi. Di nalaman ba niya ang plano natin? Ibig sabihin, ang buong imperial na pamilya ni Raysonia ay sasalubungin ang kapahamakan nito ngayon. Dahil malakas si Levi para lumitaw nang wala sa oras at pumatay ng 2 Diyos-Diyosan, tiyak na mas may kakayahan siya kaysa sa atin. Hindi natin siya mapipigilan na lipulin tayo. Pinili ni Levi na patayin ang mga Diyos sa isang simpleng dahilan. Kung siya ay darating at hihilingin ang 2 volume ng Poison Handbook ng magalang, ang imperial na pamilya ng Raysonia ay maaaring makaisip ng isang daya at magsinungaling sa kanya. Maaari silang mag-alok ng pekeng aklat sa halip na ang tunay. Kung mangyari iyon, magdudulot ito ng maraming problema. Kaya, nagpasya si Levi na patayin ang mga Diyos-Diyosan upang takutin ang imperial na pamilya ng Raysonia upang gawin nila ang hinihiling niya. Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang mag-alala na lokohin siya ng mga ito, dahil ang takot na nararamdaman nila ay tiyak na ibibigay nila sa kanya ang totoong volume 2 kung kasama nila ito. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay may sapat na kapangyarihan upang patayin silang lahat. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng imperial na pamilya ni Raysonia ay malapit nang mabaliw sa takot na kanilang nararamdaman. Natakot sila na si Levi ay magpapatuloy sa isang pagpatay at lipulin sila sa pag-iral. Sa sandaling iyon, iniutos ni Levi, bigyan mo ako ng 2 volume ng Poison Handbook. Ano? Nataranta ang mga Raysonian. Nako, wala siya dito para maghayganti matapos niyang malaman ang plano naming patayin siya. Nandito siya para sa Poison Handbook. Kamahalan, ang Crown King, hindi mo ba dinala ang Poison Handbook kanina? Magalang na tanong ng prinsipe. Binago niya ang paraan ng pagtawag kay Levi. Maaaring hindi sila natatakot kay Levi dati, ngunit pinatay lang ni Levi ang 2 sa kanila sa isang pitik ng kanyang palso. Kaya, sila ay kasalukuyang natatakot sa kanilang mga talino. May 2 volume. Ibinigay mo sa akin ang unang volume, kaya narito ako para sa 2 volume. Kung hindi mo ibibigay sa akin. Nagbabanta si Levi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2906. Ang paghahanap. Alam nila kung ano ang kahihinatnan, magsisimula ng pagpatay kay Levi. Posibleng patayin niya ang lahat ng nakikita. Bumantong hininga ang prinsipe ng Raysonian at tinapunan ng nakakatakot na tingin ni Levi. Maaaring hindi ka maniwala sa amin, ngunit wala kaming 2 volume ng Poison Handbook. Ang iba ay nahihiyang sumingit, oo, isa lang ang volume namin ng Poison Handbook. Wala ang volume 2. Natakot sila na baka patayin sila ni Levi dahil sa galit. Nang marinig iyon, natigilan si Levi. Kung tutusin, nakapatay siya ng 2 Diyos para takutin sila. Dahil dito, natitiyak niyang hindi sila nagsisinungaling. Nagpatuloy ang prinsipe, kamahalan, ang parehong volume ng Poison Handbook ay malaki ang pagkakaiba. Ang unang volume ay kahanga-hanga, ngunit masasabi ng isang tao ang nagtala nito. Ang pangalawang volume ay higit na kahanga-hanga kaysa sa unang volume. Parang mga immortal ang lumikha nito. Hinahanap namin ang pangalawang volume sa lahat ng oras. Nakuha namin ang unang volume mula kay Erudia, ngunit ang pangalawang volume ay wala kahit saan. Walang bakas nito na parang wala man lang. Kung mayroon kaming pangalawang volume, ibinigay sana namin ito sa iyo. Hindi namin itinaya ang aming mga buhay para lamang mapanatili ito sa amin. Nang marinig iyon, alam ni Levi na iyon ang katotohanan. Ang mga Raysonian ay hindi maglalakas loob na magsinungaling kapag ang kanilang buhay ay nakataya. Susunod, ang mga miyembro ng imperial na pamilya ng Raysonia ay nagpakita at nakumpirma na ang pangalawang volume ng Poison Handbook ay wala sa kanila.
At malamang na nasa Ray-Soul niya pa ito. Ang ilan ay nag-claim pa na ang misteryosong pangalawang volume ay hindi umiiral sa unang lugar. Sa sandaling iyon, nagpadala si Venom Fiend ng balita na nagsasabing ang imperial na pamilya ng Ray-Soul niya ay nagmamay-ari ng unang volume ng Poison Handbook, at ang pangalawang volume ay wala pa rin. Walang nakakaalam kung nasaan ito. Isang maikling tango ang ibinigay ni Levi. Humarap siya sa mga miyembro ng imperial at nagtanong, saan mo nakita ang unang volume ng Poison Handbook? Umiling ang mga miyembro. Wala kaming ideya. Ang handbook ng Poison ay narito na hanggat naaalala natin. Mayroon din kaming ilang bihira at mahahalagang bagay dito, ngunit hindi namin alam kung saan nanggaling. Karamihan sa mga gamit ay nakuha na noon pa man, kaya wala kaming alam tungkol sa kanilang pinagmulan. Nagpatuloy si Levi sa pagsisiyasat, ngunit hindi nagtagumpay. Ang pangalawang volume ng Poison Handbook ay wala sa imperial na palasyo ng Ray-Soul niya. Walang ideya ang mga miyembro ng imperial kung nasaan ito. Kung alam nila kung nasaan ito, nakuha na nila ito para sa kanilang sarili. Walang choice si Levi kundi umalis. Inaliw siya ni Dr. Erebus, Mr. Garrison, huwag kang magalit. Kahit papaano ay naitala ng Poison Handbook ang iba't ibang lason sa mundo. Isa-isa nating mahahanap ang solusyon sa lason ni Evie. Sa sandaling mayroon si Shield. Natapos ang pagsusuri ng Final Malice, ang Poison Handbook ay magkakaroon ng solusyon sa bawat lason. Tumango si Levi. Sige, iyon lang ang paraan sa ngayon. Pagkatapos ay umalis sila sa palasyo ng Imperial. Ang mga deity sa Imperial na pamilya ni Ray-Soul niya ay nagpatuloy sa pagtalakay sa kanilang plano. Pagbabago ng plano, si Levi ay mas malakas kaysa sa inaasahan namin. Kailangan nating huminto at tingnan ang sitwasyon sa ngayon. Just then, a lady walked out and announced, manood na lang tayo ng palabas. Siguradong makikialam si Levi sa lahat ng panahon na ito. Naniniwala akong susunod siya sa Zyperia. Nagliwanag ang lahat ng marinig ang paalala niya. Oo, sa kanyang galing sa pakikipaglaban, tiyak na pupunta si Levi sa Zyperia para wakasan si Idre. Maaari tayong makipagtulungan kay Zyper at pagsamahin ang mga puwersa upang maghayganti kay Levi. Hindi nila maitago ang kanilang pananabik at tinitigan ang ginang. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagsusuri sa sitwasyon ay nakita. Inutusan ni Levi si Divine Brigadier at ang iba pa kay Erudia na hanapin ang pangalawang volume ng Poison Handbook. Ang mga pagkakataon ay maliit, dahil tumagal ng mahabang panahon ang Venom Fiend upang matuklasan na ang unang volume ay sa imperial na pamilya ng Ray-Soul niya. Mas magiging mahirap na hanapin ang nawawalang pangalawang volume, dahil may posibilidad na hindi ito umiiral. Kinailangan nilang mag-isip ng iba pang mga pagpipilian. Saan kaya ito? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2907. Breaking news. Ang mga pagkakataon ay maliit, kaya si Levi ay lalong nabalisa. Mas alam niya ang kalagayan ni Forlivia kaysa kani-kanino man. Sa kabila ng pananatili nito sa ilalim ng kontrol, wala siyang ideya kung ano ang mangyayari sa susunod na pagbabalik. Hindi rin alam ni Levi kung saan siya susunod. Bago makaalis si Levi at ang kanilang grupo sa Ray-Soul niya, kumalat ang isang balita sa buong mundo. Inihayag ni Zyperia na nakatuklas sila ng paraan upang lumikha ng mga Diyos-Diyosan. Sa sandaling kumalat ang balita, nabigla ang lahat. Pagkatapos ng pagbabago sa kapaligiran, ang bawat bansa at puwersa ay nangyayari ng mga Diyos. Kung mas maraming Diyos ang mayroon ang isang bansa, mas magiging malakas ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga Diyos ay iba sa kapangyarihan. Sa kasamaang palad, ang kaganapan ng paglilinaw na muling pagkabuhay ng enerhiya ay lumipas na, at ang bilang ng mga Diyos-Diyosan ay naayos na. Walang paraan upang lumikha ng higit pang mga Diyos. Kaya naman, maraming bansa at puwersa ang nagsimulang mag-isip kung paano sila makakalikha ng higit pang mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman, sila ay nasa kawalan. Mangyayari lamang ito kung muling naglalabas ng radiation ang ilaw. Ayon sa kanilang datos, lahat ng mga Diyos-Diyosan ay naligo sa liwanag ng ito ay nahulog mula sa langit. Lalong malakas ang mga naligo sa liwanag sa itaas ng sinag. Kaya, pinapatakbo ito na mabilis ang na enerhiya sa loob ng sinag ay matindi at pinakamadaling makuha.
Ang lahat ng mga Diyos ay ipinanganak pagkatapos na malantad sa sinag. Noon, nang lumitaw ang sinag, maraming tao ang natatakot na lumapit dito. Iilan lamang ang may lakas ng loob na tumayo sa ilalim nito. Kaya, hindi maraming Diyos ang ipinanganak. Kung alam ng lahat na sila ay magiging mga Diyos-Diyosan kung sila ay tatayo sa ilalim ng sinag, magkakaroon ng labis na mga Diyos sa buong mundo. Siyempre, hindi lahat ay maaaring maging Diyos pagkatapos maligo sa liwanag. Nakadepende rin ito sa kanilang potensyal at lakas. Ang pagkakalantad ay magpapataas ng kanilang mga pagkakataon, bagaman ang bawat powerhouse sa mundo ay nangyayari ng mga Diyos. Pagkatapos ng lahat, nababahala ito sa kanilang kaligtasan. Kung wala ang sinag, imposibleng makakuha ng higit pang mga Diyos. Nakatali ang mga kamay nila dahil dito. Ngayong may paraan na si Zyperia para lumikha ng mga Diyos-Diyosan, hindi nila ito kapanipaniwala. Mayroong ilang mga mahihinang bansa na mayroon lamang halos 4 na mga Diyos na kasama nila. Gayunpaman, ngayong inasyon ng Zyperia na lumikha sila ng mga Diyos-Diyosan nang hindi maaaring mangyari ng muling pagbuhay sa pag-aayos na makakaya, upang magawa ito ng mga mahihinang bansang ito ay maaaring magkaroon ng maraming Diyos ayon sa gusto nila. Lahat ay naiinggit. Ang sinumang makakabisado sa pamamaraan ay tiyak na tataas sa kapangyarihan. Ang paglikha ng humigit kumulang 20 Diyos ay higit pa sa sapat. Gayunpaman, ang paglikha ng isang gawa ng tao na Diyos ay mahirap, dahil ang mga kinakailangan ay malupit. Hindi ito kasing dali ng inaakala ng lahat. Maging si Zyperia ay hindi kayang lumikha ng maraming deity ayon sa gusto nila. Gayunpaman, kontento na sila sa katotohanang maaaring lumikha ng mga Diyos na gawa ng tao. Inihayag din ng Zyperia na si Idre ang may pananagutan sa pagbibigay ng teknolohiya. Dahil dito, muling nagkagulo ang buong mundo. Gaya ng inaasahan nila, may dahilan para protektahan ni Zyperia si Idre. Sa katunayan, kahit sino ay mas handang protektahan si Idre para sa pagbibigay ng napakagandang ideya. Ito ay isang kakilakilabot na kasanayan upang lumikha ng mga Diyos. Ang Zyperia ay isang malakas na bansa, at ang sabi-sabi ay mayroon silang libu-libong mga deity. Gayunpaman, alam ng lahat na hindi totoo ang data. Mas marami silang mga Diyos kaysa sa iminungkahing data. Ngayong mayroon silang teknolohiya upang lumikha ng mga Diyos-Diyosan, walang sino man ang makakaisip kung gaano sila kalakas. Kahit na ito ay isang eksperimento, sapat ang kumpiyansa ng Zyperia upang isagawa ang eksperimento. Kung tutusin, marami silang mga Diyos doon at malayang makapag-eksperimento sa kanila. Ito ay isang nakakatakot na realisasyon para sa lahat. Bukod pa riyan, inihayag din ni Zyperia na hindi muna nila ibabahagi ang teknolohiya sa ngayon. Gayunpaman, nagkaroon ng puwang para sa negosasyon. Nangangahulugan ito sa ibang bansa na mayroong isang bagay na gusto nila ay maaaring magsimula ng isang talakayan sa kanila. Malinaw, ang isa ay kailangang magsakripisyo ng marami sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang bagay na gustong makuha ni Zyperia ang teknolohiya. Ang mga maliliit na bansa ay agad na sumuko doon, dahil alam nilang hindi sila magkakaroon ng anumang pagkakataon. Matapos mailabas ang balita, maraming puwersa at bansa ang piniling sumali sa Zyperia. Nais nilang humingi ng proteksyon mula sa Zyperia. Unti-unti, mas maraming deity din ang gumawa ng ganoon sa pagsali sa Zyperia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2908. Pagkaantok. Ayon sa mga alingaw-ngaw, ang solusyon na ibinigay ni Idre ay hindi lamang maaaring lumikha ng mga Diyos na gawa ng tao, ngunit maaari rin itong gawing mas malakas ang orihinal na mga Diyos, na gayon din sa kanila na gamitin ang pagpipilian na enerhiya na kanilang hinihigop sa maximum. Ang balitang ito ay nakakatakot gaya ng balita tungkol sa mga Diyos na gawa ng tao. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na ang mga Diyos-Diyosan ay nakamit ang pinakamataas na antas. Walang inaasahan na madaragdagan pa ang kanilang kapangyarihan. Maaaring hindi ito alam ng karamihan sa mga tao, ngunit alam ng mga Diyos ang kanilang sariling mga kakayahan. Bagamat silang saganang kakayahan ay nagbibigay ng enerhiya at nabiyayaan ng lahat ng uri ng talento, hindi pa rin nila nagawang ilabas ang mga limitasyon na mayroon ng kanilang mga puwersa na enerhiya. Ang katotohanan na alam nila na mayroon silang potensyal na maging mas malakas ngunit walang ideya kung paano ito gagawin ang ugat ng problema.
Samantala, may ilang mga Diyos-Diyosan na nakabisado ang mga advanced na pamamaraan na maaaring mapakinabangan ang kapangyarihan ng kanilang paggamit ng enerhiya. Kaya naman, mas makapangyarihan sila kaysa sa iba. Ang mga deities ay nahahati sa iba't ibang yugto, hindi lahat sa kanila ay pantay na makapangyarihan. Ang ilan ay nalantad lamang sa mas maraming enerhiya na kumpara sa iba. Kaya, kung si Idre ay gumamit ng gayong paraan, sila ay itinuring na parang mga hari sa Zyperia at susuportahan ang lahat ng mga Diyos-Diyosan sa lupa. Hindi nagtagal, parami ng parami ang handang protektahan si Idre. Kahit na umalis sila sa Zyperia, hindi pa rin mabilang ang mga taong nagbabantay sa kanila, na nagbabantay sa kanila. Ang balitang ito ay naging sanhi ng pagkatalo ng mga kaaway ni Idre. Nagiging mas mahirap na alisin ang mga ito. Nang marinig ni Dr. Erebus ang balita, nagalit siya, ibang klase talaga ang mga hamak na ito. Hindi ako makapaniwala na makakaisip pa sila ng ganoong ideya. At muli, wala silang lunas para sa final malice, at mukhang wala silang planong maghanap sa anumang oras sa lalong madaling panahon. Tumawa si Levi. Hindi naman ganoon. Talagang hinihintay nila akong maghanap. Sa tingin mo ba binigyan nila si Evie ng lason para patayin siya? Ang totoo, gusto din nilang makahanap ng lunas. Ginagamit lang nila tayo para gawin ito para sa kanila. Kung tutuusin, kung maalis man ang lason o hindi ay hindi mahalaga sa kanila. Si Dr. Erebus ay dumating sa isang paghahayag kaagad. Nakikita ko. Kaya ang mga scum na ito ay karaniwang naghihintay para sa amin na gawin ang kanilang trabaho. Kaya hindi ako nag-abalang itago ang aking kinaroroonan dahil may kontrol sila sa bawat kilo natin, malinaw na sabi ni Levi. Nagtataka, nagtanong si Dr. Erebus. So, alam nila ang tungkol sa kaguluhan na idinulot natin sa imperial na palasyo ng Raysonia. Siguradong hindi nila alam ang mga detalye dahil pipigilan ng imperial na pamilya ni Raysonia na kumalat ang balita tungkol sa insidenteng ito. Hindi nila nais malaman ng sino man ang tungkol sa kanila trump card, pagkatapos ng lahat. Hindi. Nabanggitin ang katotohanan na ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pinatay ay tiyak na isang bagay na gagawin nila sa lahat ng kanilang makakaya upang panatilihing lihim, paliwanag ni Levi. Nahulaan niya na ang imperial na pamilya ay gagawa ng gayong pag-iingat noon pa man. So, saan tayo susunod? Tanong ni Dr. Erebus. Malapit nang dumating ang Digital God. We'll meet up with him para makita kung may plano ba siya. Hintayin na lang natin. Bilang henyo na siya, ang Digital God ay nag-imbak ng malaking halaga ng impormasyon sa kanyang utak, na ginawa siyang katumbas ng pinakamakapangyarihang ahensya ng panektik sa mundo. Kaya naman, posibleng magkaroon siya ng plano. Nang marinig iyon, ipinagpatuloy ni Dr. Erebus ang pagbabasa ng Poison Handbook. Ang magagawa na lang niya ngayon ay maghintay kay Shield na suriin ang lahat ng lason. Kapag nagawa na iyon, makakaasa na siya sa Poison Handbook para gumawa ng antidote. Sa ngayon, sa Raysonia muna sila mananatili. Samantala, gumawa si Levi ng mas malalaking hakbang sa pagpapatigil ng puwersa ng buhay ni Forlivia. Hindi tiyak na magkakabisa ang mga lason. Napagtanto niya na ang mga lason ay lubhang tuso, dahil maaari silang magpanggap na hindi ito nagkakabisa. Pero sa totoo lang, unti-unti silang umuunlad. Pagkatapos ng lahat, ang lason ay naglalaman ng napakaraming lason. Ang ilan sa kanila ay pambihirang tuso, at kaya nilang ayusin ang kanilang mga sarili ayon sa katawan ni Forlivia. Kaya naman, naging mas mahirap ang sitwasyon. Higit pa rito, nagpapakita si Forlivia ng isa pang sintomas, ang pagkaantok. Kung siya ay gising, ang kanyang sigla ay maubos. Ang kanyang kamalayan ay magiging aktibo din, na madaling mag-trigger ng aktibidad ng mga lason. Kaya, ang pagtulog ay hindi malay na paraan ng kanyang katawan sa pagprotekta sa sarili nito. Gayunpaman, hindi siya maaaring magpatuloy sa ganoong kalagayan. Ang dahilan nito ay ang posibilidad na makatulog siya at hindi na magising muli. Ang sitwasyong binanggit ng mga eksperto mula kay Shield ay mangyayari, ang kanyang kamalayan ay mananatili, ngunit ang kanyang katawan ay magiging lason mismo. Habang si Levi ay nawala sa kanyang pag-iisip, maririnig ang mga ingay sa labas ng pinto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2909. Mga bisita sa hating gabi.
Since nandito ka na, pumasok ka na lang, malamig na sabi ni Levi. With that, 5 tao ang makikitang naglalakad papunta sa kwarto. Sila ay magkahalong mukha na may mga katangian ng mga tao mula sa Adron at Bayview. Lahat sila ay napakatangkad at matipuno, kahit na hindi sila mula sa klase ng Diyos. Ang ikinagulat ni Levi ay ang katotohanang hindi niya maramdaman ang anumang puot mula sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay bumisita sa kalaliman ng gabi. Akalain ng sino man na dumating sila na may masamang intensyon. Para saan sila nandito? Sino ka? At ano ang iyong intensyon? Tanong ni Levi. Madali lang yan. Kami ang mga kalaban ni Idre. Gayunpaman, hindi lang kami. Mayroong libo-libo at kahit milyon-milyong mga tao na katulad natin. Isa lang ang motibo natin, iyon ay sirain si Idre, sabi ng isa sa kanila. Nakikita ko, kaaway ni Idre, Tumanggaw si Levi. Matagal nang umiral si Idre sa mundo. Isa silang kilalang grupo na nakagawa ng hindi mabilang na masasamang krimen. Napakaraming kaaway nila sa bawat sulok ng mundo, at ang mga numero ay naipon sa mahabang panahon. Maraming tao ang sumusubok na tugisin sila, ngunit si Idre ay palaging kumikilos ng palihim, ganyan, mahirap kahit na magsisimula ng paghahanap. Kung hindi dahil naghanap sila ng kanlungan. Mula sa Zyperia, hindi namin sila mahahanap. Kamakailan, gumawa kami ng ilang mga kalkulasyon. Kung bibilanggan natin ang bilang ng mga puwersa na kaaway ni Idre, malamang na mayroong hindi bababa sa 50 hanggang 60,000 sa buong mundo. Kung tungkol sa bilang ng mga tao, mabuti, ang bilang ay masyadong malaki upang makalkula. Samantala, mayroong bababa sa 4,800 puwersa na hindi naghahangad na magganti kay Idre, paliwanag ng isa sa mga bisita. Nagulat si Levi sa mga salitang iyon. Mukhang may reputasyon si Idre. Hindi ako makapaniwala na na-offend nila ang napakaraming tao. Kitang-kita na lahat ng uri ng maruruming gawain ang kanilang ginawa. Bukod dito, iyon lamang ang nagawang kalkulahin ng mga bisita. Baka may higit pa na wala sa kanilang mga talaan. Marahil ang mga organisasyon at mga taong iyon na hindi nakatala ay inalis ni Idre at hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong maghiganti. Batay sa lawak ng kanilang mga masasamang gawain, mas nakakatakot sila kaysa sa lab ng mga Diyos at Zarain. Kahit na ang final malice, ang lason na kinain ni Forlivia, ay dapat na nagdulot ng hindi mabilang na buhay ng tao at hayop para lamang sa paggawa ng nasabing lason. Pagkatapos ng lahat, ang lason ay binubuo ng 87 uri ng mga lason. Marahil ito ay isang mahirap na proseso upang mag-eksperimento sa kombinasyon ng lahat ng mga lason. Sa makatuwid, mangangailangan ito ng maraming lab rats upang makamit ang perpektong resulta. Ito ay isang hindi kapani-pani walang masamang bagay na gawin. Kung bibilanggan ng isa ang bilang ng mga taong napatay ni Idre, masyado silang nabigla para magpatuloy sa pagkalkula. Sa makatuwid, hindi kakaiba para sa kanila na magkaroon ng napakaraming mga kaaway. At marahil lahat sila ay labis na kinasusuklaman si Idre kaya't sila, tulad ni Levi, ay nais na punatin ang mga katawan ng mga miyembro. Total, kinasusuklaman ni Levi si Idre dahil nilason nila ang kanyang anak. Ang tanging dahilan kung bakit wala siyang ginagawa sa sandaling ito ay wala siyang nakilala kahit sino mula kay Idre. Kung hindi, napatay niya ang bawat isa sa kanila, pinupunit sila mula sa paa hanggang paa. Biglang nagalit ang 5 bisita, at nagalit sila. Ngayong alam na natin ang pag-iral ni Idre at ang lokasyon, gusto nating maghiganti. Sa katunayan, hindi mabilang na mga tao ang gustong gawin iyon. Sige, kung ganoon, nawalan ng masabi si Levi. Kung gusto mong maghiganti kay Idre, sige lang. Bakit kayo pumunta para makita ako? Hindi ako member ng Idre. Imposible yon. Kahit na gusto nating makaganti, si Idre ay naghahanap ng kanlungan sa pinakadakilang bansa sa mundo, ang Zyperia. Bukod dito, ginagawa ng Zyperia ang lahat para protektahan sila. Ang kasalukuyang lokasyon ni Idre ay protektado na ngayon ng hindi bababa sa 30 Diyos-Diyosan. Higit pa rito, ang buong lupain ng Zyperia ay sinusuportahan ng hindi bababa sa 1,000 sa kanila. Narinig mo na siguro ang tungkol sa pinakabagong balita, di ba? Kaya ngayon ni Idre na lumikha ng mga Diyos-Diyosan. Kaya naman sila ay tinatrato na parang hari. Sa katunayan,
Hindi lang si Zypria ang nagpoprotekta sa kanila. Ang buong mundo ay kasangkot. Tama na yan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi tayo naghiganti. Pagkatapos ng lahat, ang paghihiganti kay Idre ay karaniwang gumagawa ng mga kaaway sa buong mundo. Kahit na maraming kaaway si Idre, limitado ang kapangyarihan natin. Sino ang nakakaalam? Baka mamatay pa tayo bago makarating sa Zypria. Ang ilan sa kanila ay humalili sa pagpapaliwanag kay Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2910. Sapat na ako. Ang lahat ng binibigay nila sa akin ay 1 toneladang paliwanag sa halip na ang kanilang motibo. Inangat ni Levi ang ulo para tingnan ang mga bisita. So, ang dahilan para makita mo ako ay, sa totoo lang, mayroon na siyang magaspang na ideya sa kanilang mga intensyon. Napakasimple. Gusto naming sumama ka sa amin para sama-samang labanan si Idre, sabi ng pinuno ng grupo. Tumanggaw naman ang iba, alam namin na may sama ka ng loob kay Idre dahil nilason nila ang anak mo ng pinakamalakas na lason. Ayaw mo bang maghiganti? Ngumisi si Levi, syempre gusto ko. Hindi sila karapat-dapat mabuhay. Papatayin ko silang lahat. Eksakto, yan din ang iniisip namin. Gusto naming patayin lahat ng tao ni Idre. Gayunpaman, ang paghiganti sa kanila ay napakahirap ngayon. Ito ay karaniwang imposible. Ang posibilidad na maalis ang mga ito ay 0 lamang. Higit na imposibleng gawin ito ng mag-isa o sa isang organisasyon lamang. At ngayon, maraming tao ang nakakaunawa sa katotohanan ito at sumuko na sa paghihiganti. Maniniwala ka ba? Hindi nila pinaplanong maghiganti kay Idre, hindi nila gustong ilabas ang kanilang loob sa takot na magdulot ng gulo sa kanilang sarili sa hinaharap. Ang problema, hindi lang iilan ang gumagawa nito. 70% ng mga puwersa ay sumuko sa ideya ng paghihiganti. Paano sila susuko sa gayong hindi mapagkakasunduang sama ng loob? Dapat tayong maghiganti. Dahil hindi namin kayang mag-isa, nagpasya kaming magkaisa. Kaya nating maghiganti basta't sapat ang ating kapangyarihan, sabi ng isa sa kanila. Sa wakas ay naunawaan na ni Levi ang sitwasyon. Ang mga kaaway ni Idre ay nagkakaisa sa kanilang mga puwersa, na gustong magtulungan upang maghiganti. Maliwanag, isa lamang siya sa maraming kaaway na iniimbitahan nila. Hindi nila sinusubukang manguna sa labanan. Marahil, sa kanilang mga mata, hindi siya ganoon kahalaga. Huwag kang mag-alala, nakatipon na kami ng mahigit 30,000 tao ngayon. Higit pa riyan, mayroon kaming 7 deity na mamumuno sa aming ekspedisyon. Ha? Natigilan si Levi sa narinig. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng mga Diyos sa mga kalaban ni Idre, hindi banggitin na mayroong 7 sa kanila. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, natanto na hindi niya ito nakakagulat dahil nasaktan ni Idre ang napakaraming tao. Ang aming mga kapangyarihan ay lumalaki pa rin. Bukod dito, mayroon kaming lahat ng uri ng mga talento at bihasang manlalaban sa aming network. Sigurado akong mas maraming deities din ang sasali. Kaya, mataas pa rin ang posibilidad na makaganti tayo, sabi niya, ng isa pang bisita. Tumingin sila kay Levi na may mataimtim na ekspresyon habang nagpatuloy ang isa sa kanila, Mr. Garrison, kahit na hindi ka Diyos at hindi ka makakagawa ng mga desisyon, alam ng lahat kung gaano ka kahusay sa pag-estratehiya. Ngayon na ang kahirapan sa paghihiganti laban kay Idre ay nagiging mas mataas, hindi lang namin kailangan ng isang malaking bilang ng mga deity class fighters, ngunit kailangan din namin ng isang walang kabuluhang plano. At isa ka sa mga mastermind na kailangan ng aming team. Naniniwala kami na makakabuo ka ng isang plano para i-maximize ang husay sa pakikipaglaban ng aming organisasyon at gawing posible para sa amin na makaganti. Natuwa naman si Levi. Kaya, ang dahilan kung bakit gusto nilang sumama ako sa kanila ay dahil humanga sila sa aking katalinuhan. Totoo ngang totoo ang sinabi nila. Kung gusto nilang maghiganti kay Idre, kailangan ng tiyak na plano. Kailangan nila ng isang plano na magsasaalang-alang sa mga detalye kung paano nila papasukin ang Zypria at kung paano hahaharapin ang mga deity na nakikipagtulungan kay Idre, pati na rin ang mga reinforcement ni Zypria. Siyempre, ito ay isang plano na kailangan ng mga mahihina. Para kay Levi, isa lang itong piraso ng cake. Ang kailangan lang niyang gawin ay lumitaw sa Zypria at simulan ang pagpatay sa mga kalaban.
Ang sinumang hamarang sa kanyang daan ay mamamatay. Kahit karami pa ang mga Diyos, hindi nila mapipigilan si Levi. Walang makakapidyo sa kanya na panasan si Idre. Ang tanging dahilan kung bakit niya hinayaan silang mabuhay ng kaunti ay para sa kapakanan ni Forlivia. Kayang-kaya niyang alisin si Idre kahit kailan niya gusto. Ito ay isang simpleng bagay ng paggamit ng God Crusher at pagpatay sa kanila sa lahat ng paraan. Samahan mo kami, Mr. Garrison. Kailangan ka namin, buong katapatan na pakiusap ng 5 bisita sa kanya. Gayunpaman, ngumiti lang si Levi at sinabing, okay lang. Ako lang ay sapat na para maalis si Idre. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2911. Ang organisasyong naghahangad ng paghihiganti. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Levi, natahimik ang mga bisita. Inaasahan nilang tatanggihan sila ni Levi. Pagkatapos ng lahat, si Idre ay protektado ng napakaraming mga deities ng Zyperia. Kaya naman, ang paghihiganti sa kanila ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Kahit sinong may utak ay matatakot sa sitwasyon. Kaya naman mahigit 70% ng lahat ng mga kaaway ni Idre ay umatras, hindi na nang ahas na maghiganti. Bukod dito, tinanggihan sila ng maraming tao, na inimbitahan ng organisasyon. Walang sino man sa kanila ang nang-ahas na ilabas ang usapan ng paghihiganti, lalo pat pag-usapan ang kanilang sama ng loob. Dahil dito, naisip nila na isang normal na bagay para kay Levi na matakot sa kabila ng katotohanan na ang kanyang anak na babae ay pinakain ng final malice. Pagkatapos ng lahat, ang mga miyembro ng Idre ay tretuhin na parang mga araw sa sandaling iyon ang buong mundo ay nagbibigay sa kanila ng proteksyon. Walang sino man ang maglalakas loob na maghiganti maliban kung mayroon silang hiling na kamatayan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na magbibigay ng ganoong dahilan si Levi. Siya lang sapat na para maalis si Idre. Anong klaseng kalokohan ang ibinubulalas niya? Sino sa mundo ang makakaalis kay Idre ng mag-isa? Anong biro? Hindi siya kahit isang Diyos. Paano niya gagawin ang lahat ng iyon sa kanyang sarili? Ang bawat isa na natipon upang sumali sa organisasyon sa ngayon ay nagkaroon ng talakayan bago iyon. Kung gusto nilang maalis si Idre minsan at para sa lahat, kailangan nila ng hindi bababa sa 100 mga Diyos para umatake kasama nila. Saka lang magkakaroon ng pag-asa. Kahit noon pa, 5% lang ang tsansa nilang manalo. At ngayon, sinasabi ni Levi na kaya niyang sirain si Idre ng mag-isa. Matapos marinig ang kanyang mga salita, hindi maiwasang magalit siya sa loob-looban, sa pag-aakalang siya ay nambobola lamang at nagbubuga ng kalokohan. Sa sandaling iyon, ang pinakamahirap na gawin sa buong mundo ay ang maghiganti kay Idre. Ito ay isang katotohanang kinilala ng lahat. Sa makatuwid, imposible para sa isang solong tao na magtagumpay kapag hindi ito magagawa kahit na sa 100 mga Diyos. Nakita nilang katawa-tawa si Levi. Nang maramdaman ang kakaibang kapaligiran, pinagmasdan ni Levi ang mga bisita. Kayong mga tao ay dapat magpatuloy sa anumang oras na kailangan ninyong gawin at itigil ang pag-aaksaya ng inyong oras sa bagay na ito. Magtiwala ka sa akin. I'm more than enough para tapusin si Idre. Hinahayaan ko lang silang mabuhay ng kaunti. Nangangako akong maghihiganti para sa lahat. Kaya, ang alyansang ito sa paghihiganti ay maaaring maluso. Hindi ito isang bagay na magagawa ninyo. Kaya, huwag gumawa ng anumang hindi magsakripisyo. Parang naglalakad si Levi sa park. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay umalis sa isip ng mga bisita sa kaguluhan. Baliw ba si Levi? Hindi niya sineseryoso si Idre. Humingi sila ng kanlungan mula sa Zyperia. Ang paghihiganti kay Idre ay karaniwang laban sa Zyperia at sa buong mundo. Nakanganga ang lahat sa kanya, hindi makapaniwala na sinabihan pa niya ang mga ito na buwagin ang alyansa. Ha, hindi ako makapaniwalang may lakas kang loob na sabihin ang mga ganyang bagay. Aminin mo na lang, natatakot ka, hindi ba? Bakit mag-abala sa pagbubuga ng gayong katarantaduhan? Sa tingin mo ba kaya mong pabagsakin si Idre ng mag-isa? Sa tingin mo ba ay Diyos ka o ano? Anong biro? Halatang takot kang maghiganti kay Idre. Ang lakas ng loob mong magsabi ng mga kalokohang bagay. Ipinagpatuloy ng mga bisita ang lahat ng uri ng pang-iinsulto kay Levi. To be honest,
Napakahina lang ng rason mo sa pagtanggi sa amin. Sa huli, isa kang duwag. Maraming tao ang inimbitahan namin na sumama sa amin, at marami ang tumanggi sa amin. Sa katunayan, 79 sa 100 tao ang tumanggi sa amin. Gayunpaman, sinasabi pa rin nila sa amin ang kanilang tunay na dahilan, na ang takot sa kamatayan. Ikaw lang ang nag-iisang tao na naglakas loob na magbigay sa amin ng napakagandang sagot. Talagang binaygo mo kami, Levi. Paano ka hindi magkakaroon ng lakas ng loob na maghayganti kung sila ang naging sanhi ng iyong anak na babae sa ganoong kalagayan? Hindi ka karapat-dapat na maging ama, lalo na ang lalaki. Ang pag-iral ng mga tulad mo na mas piniling manghina sa takot ang dahilan kung bakit mas naging matapang si Idre. Kaya naman naglakas loob silang pukawin ang lahat ng walang takot. Hindi ka ba naawa sa iyong anak na wala ang kaunting lakas ng loob na maghayganti? Ang lahat ng 5 bisita ay nagsimulang akusahan si Levi ng galit na galit. Sa kabila nito, nanatili siyang tahimik. Sa halip, isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata, na puno ng hangarin na pumatay. Magwala, sigaw niya. Lumipad pa atras ang 5 pigire na parang mga saranggola na may punit na tali. Bam! 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 Lahat silang 5 ay bumagsak sa lupa na may nakakasakit na langit-ngot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2912. Tatandaan ko ang galit na ito. Sa sandaling bumagsak sila sa lupa, pinulupot nila ang kanilang mga katawan at nagsimulang magsuka ng dugo mula sa kanilang mga bibig. Halata na nakaranas sila ng isang nakakatakot na suntok. Higit sa lahat, wala silang ideya kung paano inilunsad ni Levi ang kanyang pag-atake, at hindi sila makapaniwala kung gaano siya kalakas. Bagamat hindi sila top class na manlalaban, sila ay sanay pa rin. Kung hindi sila bibigyan ng responsibilidad na mag-recruit ng mga miyembro para sa kanilang alyansa. Gayunpaman, hindi iyon mahalaga, dahil hindi sila kailanman maihahambing sa mga Diyos-Diyosan. Hindi nila alam na patay na sila kung hindi iniligtas ni Levi ang kanilang buhay. Gayunpaman, naglagay pa rin sila ng matigas na ekspresyon at muli siyang binato ng insulto. Napakagaling. Dahil galit ka at may kakayahan ka, bakit hindi mo ilabas kay Idre? Sa nakikita ko, duwag ka lang. Tignan mo, mas may kakayahan ka, di ba? Ano ang mali? Natatakot ka ba kay Idre? Natatakot ka bang sumali sa ekspedisyon? Nanatili silang matigas ang ulo na parang mola. Sa kabila ng katotohanang natalo na sila ni Levi, ayaw pa rin nilang sumuko. Nakita lang nila bilang isang duwag, at gusto nila siyang insultuhan kahit anong mangyari. Isang salita pa at papatayin ko kayong lahat. Si Levi ay naglabas ng isang malaking aura na nakamamatay, na nagpapadala ng panginginig sa gulugad ng mga bisita. Noon lang talaga sila natakot. Pakiramdam nila ay papatayin sila ni Levi kung mananatili sila sa lugar na iyon ng ilang segundo. Iyan lang ba ang mayroon ka? Dahil alam mo lang kung paano pumatay ng iba, panangahas ko sa iyo na wakasan si Idre minsan at para sa lahat. Alam mo, Levi, sa lahat ng taong kilala ko, ikaw ang hindi ko gaanong nirerespeto. Sa tingin mo ba wala kaming magagawa kung wala ka? Well, hindi rin namin kailangan ng walang kwentang basurang tulad mo. Maghintay ka lang. Aalisin natin si Idre. Pagkatapos ng pagmumura kay Levi, tumakbo sila. Natakot sila, pero gusto pa rin nilang pukawin siya. Sa kabila noon, hindi sila pinatay ni Levi dahil sila ay mga kaaway ni Idre. Kung hindi, matagal na silang patay. Sa kanilang paglabas, narinig ng bisita ang boses ni Levi na umaalingaw-ngaw sa hangin. Ako lang ang makakapag-wipeout kay Idre. Walang ibang makakaya. Pagkaalis ng mga bisita ay nagising na si Forlivia. Tinitigan niya si Levi at mahinang sinabi, "Daddy, alam kong walang takot ka at maghihiganti kang mag-isa. Pero sana hindi mo gagawin yon. Ipinapangako ko na gagaling ako." Bagaman ginugol ni Forlivia ang karamihan sa kanyang oras sa pagtulog, alam na alam niya ang sitwasyon. Alam din niya na binigyan ng proteksyon si Idre, at ang paghihiganti ay haantong lamang sa kamatayan. Lalo na pagdating sa matigas na ugali ni Levi. Alam niyang maghayganti talaga ang kanyang ama kay Idre ng mag-isa. Obviously, parang imposibleng gawin kahit ano pa ang sitwasyon. At ayaw ni Forlivia na malagay sa panganib ang kanyang ama.
Nang marinig iyon, hinaplos ni Levi ang kanyang ulo at tiniyak sa kanya, huwag kang mag-alala. Sa ngayon, naghahanap ako ng lunas para gumaling ka. Sa ibang pagkakataon, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga bagay ni Idre. Noon lang gumaan ang pakiramdam ni Forlivia at nakatulog ulit. Maliwanag na lumala ang sintomas niya ng pagkaantok. Kinain ng lason ang kanyang lakas, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang makatulog. Kinabukasan, dumating sa wakas ang Digital God. Nagsimula siya sa pagmumura kay Idre at Zyperia. Pagkatapos ay bumaling siya kay Dr. Erebus at bumantong hininga, ikaw at ako ay mga pawn lang na ginagamit nila. Maniwala ka sa akin, huwag mong gamitin ang mga status na ibinigay sa amin para gumawa ng anuman. Kung hindi, baka mamatay tayo ng hindi natin namamalayan. I bet dadalhin tayo ni Zyperia sa isang posibleng lugar sa hinaharap. Kapag nangyari iyon, may papatay sa atin, at si Zyperia ay magsisimula ng digmaan dahil dito. Pagkatapos ng lahat, kami na ngayon ang pinakapinarangalan na mga panauhin sa bansa. Ang sino mang humawak ng buhok sa aming ulo ay karaniwang nagdedeklare ng digmaan laban sa Zyperia. Nasuri na ng Digital God ang sitwasyon kung saan gagamitin ni Zyperia ang kanilang buhay bilang dahilan para magsimula ng digmaan. Ang totoo, maraming puwersa ang gustong magsimula ng digmaan, lalo na laban sa mga lugar tulad ng Erudia na walang mga Diyos-Diyosan. Hindi mabilang na mga tao ang nag-iisip ng parehong bagay, ngunit wala silang dahilan para gawin iyon. Dito pumapasok si Dr. Erebus at Digital God. Halimbawa, kung siya at ang Digital God ay biglang mamatay sa Erudia, si Zyperia ay magsisimula ng isang digmaan sa pamamagitan ng paggamit ng dahilan ng pagpatay kay Erudia sa mga tagapagligtas ng buong mundo at sa mga panauhin ng hindi mabilang na mga Diyos. Ngumisi si Levi. Babalikan ko talaga sila para sa pagtatanggol kay Idre. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2913. Motibo sa likod ng paglikha ng huling males. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, inaabangan ni Dr. Erebus at Digital God ang araw na iyon, ang araw na pumasok si Levi sa Zyperia. By the way, may plano ka pa ba? Tanong ni Levi, nakita sa Digital God kasama si Dr. Erebus. Bumantong hininga ang Digital God at sinabing, walang gaano, pero may narinig akong chismis. Oh, anong chismis? Tanong ni Levi, tungkol sa Final Males. Alam mo ba kung bakit gusto nila itong likhain noong una? Well, syempre, ang pangunahing dahilan ay dahil sa mga iba. Pero may chismis na. Nang marinig ni na Levi at Dr. Erebus ang mga salita ng Digital God, sa wakas ay bumungad sa kanila ang pagkaunawa. Masyado bang naiinip ang mga miyembro ni Idre? Bakit sila lumikha ng gayong lason? Bukod dito, ang lason na ito ay malamang na nagdulot sa kanila ng malaking halaga ng pera, materyales, oras, at pagsisikap. Siyempre, alam talaga ni Dr. Erebus ang dahilan kung bakit. Bagaman sinabi niyang ginagawa niya ito dahil sa interes, sa katunayan, sinasaliksik niya ang lason bilang mga sandata para sa Lab of Gods. Ngayong naisip na nila ito, imposibleng gumawa si Idre ng Final Males ng walang dahilan. Ang organisasyon ay sikat sa pagsasaliksik ng mga sinaunang magsasaka. Kaya naman, tiyak na hindi nila nilikha ang lason dahil sa interes lamang. Tiyak, may motibo sa likod nito. Sa sandaling iyon, tumaas ang antas ng pagiging kapaki-pakinabang ng Final Males. Gumawa sila ng Final Males para harapin ang kanilang kaaway. Pero hindi ako sigurado kung sino ito. Hindi ko pa nakuha sa ilalim nito, paliwanag ng Digital God. Nakipagpalitan ng tingin si Levi kay Dr. Erebus habang sinasabing, gaano katikat ang kanilang kaaway. Talaga bang sulit ang taong ito sa kanilang pagsisikap na lumikha ng ganoong lason na dapat harapin? Tumango ang Digital God. Ganyan din ang iniisip ko. Kaya sa tingin ko, baka may solusyon kung hahanapin natin itong kaaway nila. Ito ay posible sa teorya. Ang katotohanan na espesyal silang gumawa ng lason para harapin ang taong ito ay nagpapakita kung gaano siya kalakas. Ngunit, saan natin hahanapin ang taong ito? Ang mga salita ni Dr. Erebus ay parang isang balde ng malamig na tubig na itinapon sa apoy ng pagkasabik ng Digital God. Sa katunayan, ito ay isang alingawngaw lamang,
tulad ng Ecclesiastic Order at Esoteric Guild of Erudia. Binigyan lang nila ng walang laman na pag-asa ang mga tao. Napabuntong hininga na sabi niya, totoo naman. Pero narinig kong hinihiling ni Zyperia si Idre na gumawa ng antidote. Kung tutuusin, ang pagiging may kontrol sa lason ay mas nakakatakot kaysa sa paggamit lamang nito. Bagamat may pag-asa, napakaliit ng mga pagkakataon. Ito ay masyadong hindi madaling unawain para kay Levi. Kaya naman, mas naniwala siya sa Poison Handbook. Ayon sa talaan ng handbook, ang pangalawang volume ay naglalaman ng mga detalye ng final malice at isang solusyon na maaaring mag-undo ng mga epekto ng hindi mabilang na mga lason minsan at para sa lahat. May mga detalye pa ng A. Mahiwagang halamang gamot na nakakapagpagaling ng lahat ng uri ng lason. Kaya naman, ang motibo ni Levi sa sandaling iyon ay upang hanapin ang damo, umaasa na makahanap ng isang uri ng mahiwagang gamot na maaaring alisin ang lason sa katawan ni Forlivia. Doon niya binalak magsisimula. Noong nakaraan, ang posibilidad na makahanap ng ganitong uri ng mahiwagang gamot ay napakababa. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pagbabagong buhay ng enerhiya, posibleng may mga mahiwagang gamot na tumutubo sa mga lokasyon. Walang pagdududa si Levi tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, siya at si Dr. Erebus ay bumisita sa restricted area noong panahong iyon, at nakakuha sila ng napakalaking ani. Siyempre, hindi nila nakita ang mahiwagang gamot na maaaring mag-alis ng lason ni Forlivia sa isang pagkakataon. Ang mahiwagang gamot na nakuha nila ay hindi sapat para makasabay sa lason sa katawan ni Forlivia dahil ito ay nasa mababang uri. Gayunpaman, may pag-asa pa rin kung magpapatuloy sila sa paghahanap. Dahil dito, lumaki ang pangkat ni Levi sa kabuoang 4 na miyembro. Ang target na lokasyon ng kanilang mga ekspedisyon ay pareho pa rin, ang restricted area. Dati, ang mga pinaghihigpitang lugar na kanilang hinanap ay nasa lupa, hindi sila kailanman nakipagsapalaran sa mga lugar sa baybayin. Kaya naman, sinimulan ni Levi at ng iba pa ang paghahanap sa mga pinaghihigpitang lugar sa lahat ng baybayin ng Raysonia. Na-explore nila ang 12 sa kanila sa loob ng 7 araw. Gaya ng dati, marami silang ani, at nakakita pa sila ng maraming mahiwagang halamang gamot. Siyempre, nakatagpo din sila ng maraming hayop na antas ng Diyos mula sa dagat. Pinatay ni Levi ang marami sa kanila, habang si Dr. Erebus ay nakakuha ng maraming mahahalagang bagay mula sa katawan ng mga hayop. Ang mga bagay na iyon ay may kapangyarihan upang madagdagan ang kanilang mga kakayahan, ngunit sila ay walang silbi sa Forlivia. Wala sa mga mahiwagang halamang gamot mula sa dagat ang gumana. Dahil sa kawalan, nasabi na lamang ni Levi sa kanyang sarili na manatiling kalmado. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2914, Rank 1 Restricted Area. Gayunpaman, nang malapit na silang umalis sa Raysonia, madaling gamitin ang intel ng Digital God. Nagdala siya ng magandang balita sa kanila. Nalaman ko na mayroong isang sagradong bukal sa lalim ng Emberfall Rainforest. Ito ay may mga mahimalang epekto, at ang mga lokal ay umiinom nito upang gamutin ang lahat ng uri ng sakit. Sa makatuwid, ang kanilang mga lifespan ay napakatagal. Sa totoo lang, ang sagradong tagsibol ay higit na dakila kaysa sa alingawngaw. Hindi naman exaggeration na sabihin na kaya nitong buhayin ang isang tao. Upang mapangalagaan ang sagradong bukal, ginawa ng mga lokal na ito ay hindi gaanong kahanga-hanga kaysa dati. Talagang nakakatakot, ngunit walang makapagpaliwanag kung paano ito nangyari sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos na mabawi ang enerhiya, sa wakas ay may isang taong nakalutas sa misteryo ng sagradong bukal. Sa lumalabas, ito ay dahil mayroong isang maliit na linya ng paglilinis na ley sa ilalim nito. Mayroong isang kasaganaan ng enerhiya sa loob, ng linya na ley na nagpalusog sa sagradong tagsibol, na nagbibigay dito ng mga mahiwagang epekto. Pagkatapos ng pagbawi ng enerhiya, ang linya ng paglilinis na ley ay nabuksan. Karamihan sa mga paglilinis na linya ng ley ay sumanib sa sagradong tagsibol, na ngayon ay mas nakakatakot na kahanga-hanga kaysa dati. Natitiyak kung kaya nitong gamutin ang anumang bagay, uri ng lason. Pagkatapos ay makinig sa paliwanag ng Digital God, naging sabik na umalis si Levi. Ano pa ang hinihintay natin? Tara na, nagmamadali silang apat.
Bagaman maraming mga halamang gamot na sumipsip ng mga katangian na enerhiya o napangalagaan ng enerhiya, ang sagradong tagsibol na ito ay pinangangalagaan ng mga pagtatalaga na linya ng ley sa mahabang panahon. Kaya, ito, naging nakapagpapagaling na bukal. Higit pa rito, pagkatapos ng pangyayaring ito ay naging isang mahiwagang bukal ng gamot. Sasabihin ko na ito ay isang bagay na maaari nating ilagay ang ating pag-asa, paliwanag ni Levi. Siya ay umaasa tungkol dito. Ang gusto niya ay parang spring, isang panlunas sa lahat na makakapagpagaling ng lahat ng uri ng lason ng sabay-sabay. Bukod dito, sa suporta na ibibigay niya mula sa gilid, optimistiko si Levi sa pagpapagaling kay Forlivia. Nagmamadali silang apat papunta sa Emberfall Rainforest. Gayunpaman, nagkaroon ng isyo. Ang natural na lupa tulad ng Emberfall Rainforest ay matagal nang idineklara na isang restricted area ng lahat ng bansa. Ayon sa mga regulasyon, ang rank 3 na pinaghihigpitang mga lugar ay mga rehiyon na may mga hayop sa antas ng Diyos. Ang iba't ibang pangunahing puwersa ng lahat ng mga bansa ay naggalugad at naghuhukay sa lugar na maayos. Natural, kailangan nilang mag-recruit ng higit sa 2 deity bago pumunta sa ekspedisyon. Ang rank 2 na pinaghihigpitang mga lugar ay mga rehiyon na hindi bababa sa 10 deity level beast. Simula noon, maliban sa Zypria, walang ibang bansa ang nang-ahas na galugarin ang rank 2 na mga pinaghihigpitang lugar. Ito ay natural na magiging isang masayang okasyon kung ang kanilang mga ekspedisyon ay magiging maayos, ngunit mawawala sa kanila ang maraming mga Diyos kung sila ay mabibigo. Maraming maliliit na bansa hindi man lang nagkaroon ng mga pamamaraan upang magsagawa ng mga ekspedisyon, hindi nila kayang magsakripisyo kung sakaling sakuna. Ang rank 1 na pinaghihigpitang lugar ay ang pinaka-nakakatakot, dahil sila ay mga rehiyon na may 50 hanggang 100 deity level na mga hayop, pati na rin ang mga hindi kilalang katatakutan. Ang isang halimbawa ng mga hindi kilalang kakilakilabot na iyon ay natural na umiiral ang mga panganib na katulad ng mga katangian ng enerhiya na whirlpool ng South Pole. Kahit na ang isang Diyos ay maaaring hindi makaligtas dito. Wala masyadong rank 1 restricted areas sa mundo, wala pang 20. Kahit na ang mga tao mula sa Zypria ay hindi nakagalugad ng isang lugar na pinaghihigpitan sa rank 1. Pagkatapos ng lahat, kailangan nila ng hindi bababa sa 100 mga Diyos para sa ekspedisyon, na napakataas ng halaga. Kahit si Zypria ay hindi handang makipagsapalaran, pati na ang iba pang puwersa. Ang malalalim na bahagi ng Emberfall Rainforest ay inuri bilang isang rank 1 restricted area. May nagtansya na mayroong hindi bababa sa 100 mga hayop na antas ng Diyos sa kailaliman ng Emberfall Rainforest. Higit pa rito, mayroon ding iba pang mga uri ng natural na panganib. Ang isa sa mga pangunahing puwersa ay minsang naghula na ang Emberfall Rainforest ay may likas na umiiral na mga panganib na naging dahilan ng rainforest ay isang mapanganib na lugar upang tuklasin kahit para sa isang Diyos-Diyosan, pabayaan ang mga normal na tao. Sa kabuuan, ang pakikipagsapalaran sa Emberfall Rainforest ay katulad ng pagtalon sa mga panga ng kamatayan. Naisip lang ng Digital God ang problemang iyon sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Ito ay hindi dahil sa wala siyang tiwala sa husay ni Levi, ngunit ang lugar na pinaghihigpitan ng rank 1 ay sadyang nakakatakot. Walang nakakaalam kung ano ang hitsura ng higit sa 100 hayop sa antas ng Diyos. Noon lang niya napagtanto kung bakit kakaunti ang nakakaalam tungkol sa sagradong bukal. Marahil ito ay hindi dahil sa hindi nila alam ang tungkol dito kundi dahil hindi sila nang ahas na magsalita tungkol dito. Natitiyak niyang marami ang nakakaalam tungkol sa sagradong bukal, ngunit dahil ito ay matatagpuan sa malalalim na bahagi ng Emberfall Rainforest, walang sino man ang may lakas ng loob na tuklasin ito, lalo na kapag ito ay isang lugar na pinaghihigpitan ng rank 1. Ang mga may death wish lang ang magtutungo sa lugar na ganyan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2915. Higit pang mga tao. Kahit isang Diyos ay hindi maglalakas loob na pumunta doon, kaya mas maliit ang posibilidad para sa mga normal na tao na kumuha ng ganoong panganib. Iyon ang dahilan kung bakit walang sino man ang magtatagal sa bagay na ito o kahit nabanggitin ito sa kabila ng pag-alam tungkol sa pagkakaroon ng sagradong tagsibol. Dahil hindi nila ma-explore ang lugar at makinabang dito, walang kwenta para sa kanila ang pag-aalaga dito.
Kung ang sagradong bukal ay ganoon kadaling hanapin, matagal na nila itong pinuntahan, at kumalat ang balita tungkol dito. Gayunpaman, mas maraming tao ang natuto lamang tungkol sa sagradong bukal dahil ang lugar ay ikinategorya bilang isang Rank 1 restricted area. Gayunpaman, wala silang magagawa tungkol dito. Ang pag-aalay ng 10 buhay ay hindi pa sapat para sa isang tao na makainom ng tubig sa bukal, at ganoon din ang kaso para sa mga Diyos-Diyosan. Sa makatuwid, walang sino man ang handang gawin ang paglalakbay na iyon. Siyempre, palaging may mga pagbubukod. Ang kanilang mga Diyos na gustong pagbutihin ang kanilang mga sarili ay pupunta sa rainforest upang makakuha ng higit pang karanasan sa labanan. Kung makakaligtas sila sa paglalakbay patungo sa lugar na pinaghihigpitan ng Rank 1, at ang kanilang pagsulong sa pakikipaglaban ay uunlad ng husto. Halimbawa, maraming deity mula sa Zyperia ang dumating sa lugar na iyon. Naturally, hindi nila pinaplano na sakupin ang buong lugar dahil kailangan ng humigit kumulang 4 hanggang 300 mga Diyos-Diyosan upang makamit ang gayong layunin. Napakabigat ng presyong babayaran. Sa kasalukuyan, lahat sila ay nandoon para pagbutihin ang kanilang mga kakayahan sa Rank 1 restricted area, kaya hindi gaanong mga deity ang dumating, mga 40 hanggang 50 lang. Karamihan ay nagtatrabaho sa maliliit na grupo ng 2 hanggang 3, at ang ilan ay nag-iisa. Higit pa rito, maraming mga elite mula sa Zyperia na malapit ng maging mga deity ang dumating, pati na rin ang mga bata at promising elite. Nabalitaan na nandoon sila dahil sa proyekto ni Idre na lumikha ng mga deities. Dahil may mahalagang papel ang sagradong bukal sa proyekto, determinado silang makarating sa sagradong bukal. Sa sagradong tagsibol, ang kanilang proyekto ay uunlad ng madali. Ang ibang mga kakaiba ay hindi maihahambing dito. Marami ang nahulaan na gagamitin nila ang mga mali sa lugar na iyon upang gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Ginagawa ni Zyperia ang lahat ng may mataas na profile. Wala silang pakialam sa kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa kanila, na inihayag ang bawat isa sa kanilang mga gawain. Parang pinoprovoke nila ang iba para salakayin sila. Di nagtagal, alam ng Digital God ang tungkol sa balita. Mabuti, napakahusay. Patayin ang sino mang maglakas loob na mag-imbot sa sagradong bukal, malamig na utos ni Levi. Buzz, sa sandaling iyon, ang Diyos Crusher, na kasama niya, ay nagsimulang maghungol sa pananabik na tila alam nito na malapit nang mangyari ang isang patayan. Kung may manggahas na pigilan siya sa pagkuha ng sagradong bukal, malamang napatayin niya silang lahat. Sa simula, inakala ni Levi na isa lamang itong normal na ekspedisyon sa restricted area, ngunit sa kanyang pagtataka, sina Zyperia at Idre ang nasangkot dito. Ang paghahanap na iyon ay ikinatuwa ni Levi. Sana dumami pa sila. Kung hindi, hindi ko sila kayang patayin ng sapat para matugunan ang uhaw ko sa dugo. Gayunpaman, hindi lamang si Zyperia ang nakikibahagi sa sagradong bagay sa tagsibol. Sa kabila ng mga panganib, ang iba ay dumarating. Sa mataas na panganib ay dumating ang malalaking gantimpala, kaya tiyak na mayroong walang takot sa mga tao na gustong subukan ang kanilang kapalaran. Sa makatuwid, marami ang dumating upang makipagkompetensya para sa sagradong tagsibol. Nagtitipon ang iba't ibang puwersa sa paligid ng Emberfall Rainforest, papasok na sa lugar para hanapin ang sagradong tagsibol. Gayunpaman, mayroong isang problema na nag-aalala sa kanilang lahat, kabilang ang mga Zyperian. Masyadong malawak ang Emberfall Rainforest. Wala sa kanila ang nakakaalam ng eksaktong mga coordinate ng sagradong bukal, hindi man lang nila alam ang tinatayang lokasyon nito. Bukod dito, hindi sila maaaring gumala kung saan-saan na parang mga manok na walang ulo. Ang lugar ay isang Rank 1 restricted area, kaya ang panganib ay nasa bawat pulgada ng lupain. Ang paggalagala ay magreresulta sa kanilang makaharap ang karamihan sa mga antas ng Diyos at mga panganib sa loob ng Emberfall Rainforest. Iyon ay isang senaryo kahit ang mga Zyperians ay hindi nais na makaharap, pabayaan ang iba. Kaya naman, time nilang hinihiling na magkaroon sila ng mapa. Sa ganoong paraan, makakatipid sila ng oras at pagsisikap. Noon, si Levi at ang kanyang kumpanya ay nasa labas ng Emberfall Rainforest. Ang Digital God at si Dr. Erebus ay nag-aalala tungkol sa parehong bagay. Saan daw tayo papasok? Saan tayo dapat magsimulang maghanap? Hindi ko maisip kung ano ang dapat naming gawin.
Hindi naman siguro natin masusuklay ang buong lugar, di ba? Gayunpaman, tumanggo si Levi. Alam ko kung saan ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2916. Napakataas na mapa. Nakikita ni Levi ang bawat pulgada ng Emberfall Rainforest sa kanyang matalas na sentido, kasama na kung nasaan ang mga mabangis na hayop. Dahil ang sagradong bukal ay puno ng enerhiya, ito ay kasing liwanag ng araw sa dilim sa kanya. Sa madaling salita, madali niya itong madetect. Alam ko kung nasaan ito, at nasa masamang lugar tayo, sabi ni Levi pagkatapos mabilis na matukoy ang lokasyon ng bukal. Bakit? Sabay na tanong ng dalawa. Nasa isang dulo tayo, at ang sagradong bukal ay nasa kabilang dulo, sabi ni Levi, nakangiting nagbitiw. Pagkatapos ay hinimok niya, tara na. Ang Digital God at si Dr. Erebus ay interesado sa kanyang mga salita, ngunit sumunod sila. Sa katunayan, si Levi at ang kasama ay nasa isang mahirap na lugar, dahil ang destinasyon ay sa kabilang dulo ng rainforest. Sa kabilang banda, ang iba pang mga pangunahing puwersa ay nasa mas magandang lugar kaysa sa kanila dahil mas malapit sila sa sagradong bukal. Sa katunayan, 2 beses silang mas malapit sa tagsibol kaysa kay Levi at sa kanyang kasama. Gayunpaman, nadismaya sila sa isyu ng mapa. Hindi nagtagal, nalutas ang kanilang problema, may gumuhit ng mapa. Hindi lamang nila iginuhit ang tinatayang lokasyon ng sagradong bukal, hindi rin nila nakikita ang mga mapanganib na lugar. Ang mga mapanganib na lugar na iyon ay ang mga lugar na gumagala ang mga hayop sa antas ng Diyos. Siyempre, hindi lahat ay makakakuha ng mapa. Kinailangan nilang bilhin ito. Ang kailangan nilang makabili nito ay para sa kondisyon ng mga tulad ng mga kayamanan o mga kristal na naglalaman ng malaking halaga ng mga enerhiya. Matapos magbago ang kapaligiran, ang buong mundo ay natatakpan ng mga potensyal na enerhiya, ngunit ang konsentrasyon nito ay nag-iiba mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang ilang mga pinaghihigpitang lugar, na mga lugar na may puro enerhiya, ay may mga nabuo sa pamamagitan ng mga kristal na enerhiya. Ang mga kristal na iyon ay bihirang kayamanan para sa mga mandirigma. Ang pagtaas ng kakayahan na enerhiya sa mga kristal ay katulad ng simula ng yugto ng pagbawi ng enerhiya. Ito ay isang kamangha-manghang bagay na lubos na nagpapalakas sa mga kakayahan ng manlalaban. Iyon ang dahilan kung bakit ito ang pinakahuling kayamanan sa mga kayamanan. Gayunpaman, ang mga mandirigma ay naglabas ng ilan sa mga kristal na iyon kapalit ng mapa. Di nagtagal, lahat ng puwersang natipon sa labas ng Emberfall Rainforest ay may mga mapa. Sa sandaling nakuha nila ito, tumakbo sila sa rainforest. Hindi tulad ng iba, alam agad ni Zyperia ang lokasyon ng sagradong bukal. Dahil marami silang mga Diyos sa kanilang panig, natural, magkakaroon din sila ng iba't ibang kakayahan. Ang isa sa mga kakayahan ng mga deity ay ang pagtuklas ng mga lugar na may mataas na konsentrasyon ng mga halaga ng enerhiya o mga espesyal na gamot. Iyon ay kung paano nila matukoy ang lokasyon ng sagradong bukal. Kaya, hindi kailangan ng mga Zyperia ng mapa, sila mismo ang makakahanap ng lugar. Sa pamamagitan nito, ang mga elite mula sa Zyperia ay naghiwalay sa mga grupo bago pumasok sa Emberfall Rainforest. Tulad ng iba, ang plano nila ay sakupin ang sagradong bukal bago magsanay sa rainforest. Ito ang unang pagkatapos ng pagbawi ng potensyal na pagkakataon na ginalugad ng mga tao ang mga pinaghihigpitang lugar sa Rank 1. Noon, binabagtas ni Levi at ng dalawa pa ang rainforest. Mr. Garrison, sinasabi sa akin ng aking intel na marami ang nakapasok sa rainforest, kabilang ang mga deities. Tila determinado ang lahat na makuha ang sagradong bukal. Bagamat hindi sila nagbabanta sa atin, natatakot ako na baka maapektuhan pa rin tayo, nag-aalalang sabi ng Digital God. Ibinahagi ni Levi ang parehong iniisip. Bagamat hindi niya itinuring na banta ang mga Diyos-Diyosan, desperado siyang makuha ang sagradong bukal upang gamutin si Forlivia at sa gayon ay ayaw niyang may hamarang sa kanyang daan. Ang tanging hiling niya ay makuha kaagad ang sagradong bukal ng walang patid. Kaya naman, mahinahon niyang sinabi, magiging madali lang. Boom! Isang invisible aura ang lumabas mula kay Levi at yumanig sa buong rainforest. Agad na tinakpan ng kanyang aura ang bawat sulok ng walang hangganang rainforest.
Bagamat hindi naramdaman ng mga Diyos at mga tao ang aura, naramdaman ng mga mabangis na hayop sa rainforest. Sa sandaling naramdaman nila ang mamamatay tao na aura ni Levi, lahat sila ay nagngangalit, kasama ang mga hayop na antas ng Diyos. Para silang nawalan ng malay dahil sa pagkagising. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2917. Ano ang nasa dito? Napukaw ng aura ni Levi, nagsimulang sumugod ang mga hayop sa antas ng Diyos saan man sa rainforest. Wala silang direksyon o patutunguhan, kung saan nila gusto. Ganoon din ang ginagawa ng ibang uri ng mga hayop. Ang kaguluhan ay bumaba sa Emberfall Rainforest. Ang mga ibon ay lumilipad kung saan-saan, at ang mga hayop ay umaakyat sa lahat ng direksyon. Lahat sila ay sumisigaw at sumisigaw. Ang mga tunog na kanilang ginawa ay nagdulot ng panginginig sa mga tinek ng lahat. Boom! Sa sumunod na segundo, nanginginig ang lupa sa ilalim ni Dr. Erebus at ang mga paa ng iba, at halos mawalan sila ng balanse. Gayunpaman, nanatiling nakahanda si Levi at nagutos, "Tara na." Sa kabila ng kanilang pagtataka, nagpatuloy ang dalawa sa pagsunod kay Levi. Naganap ang mga malalakas na panginginig ng boses sa lahat ng dako sa Emberfall Rainforest, at naramdaman din sila ng mga mandirigma mula sa mga pangunahing puwersa at Zyperia. Anong nangyayari? May mali. Ang mga pagyanig ay napakatindi. Higit pa rito, ang nakakatakot na aura na kanilang naramdaman, pati na rin ang mga tunog na nagmumula sa mga hayop na antas ng Diyos, ay nagpatinag sa kanilang mga bota. Maging ang mga deity ay nakasimangot. Anong nangyayari? Parang nagkagulo. Ang masangsang na amoy ng dugo ay umalangaw patungo sa kanilang mga ilong sa sumunod na segundo. Walang alinlangan, ang amoy na iyon ay nagpapakita ng pagdating ng mga hayop. Kaagad, nagsimulang magpanik ang mga tao. Anong nangyayari? Umaatake na ba ang mga hayop ngayon? Tanong ng isang binata. Sino ang nagmamalasakit? Kailangan lang nating sundin ang mapa. Oo, sundan natin ang mapa para maiwasan ang lahat ng halimaw. Nagtiwala pa rin sila sa mga marka sa mapa at iiwasan na sana nila ang mga lugar kung saan gumagala ang mga hayop ayon dito. Hindi nila alam ang mga hayop sa Emberfall Rainforest ay hindi natipon sa mga partikular na lugar dahil sa aura na pinakawalan ni Levi kanina. Ang mga hayop ay nag-aamok sa rainforest. Sa madaling salita, nasa lahat sila. Ang mga marka sa mapa ay wala ng anumang gamit, sapagkat ang mga hayop ay matagal nang naliligaw sa mga markang lugar. Simula noon, magagamit lamang ang mapa upang mahanap ang sagradong bukal. Ang lahat ng iba patungkol dito ay walang silbi, lalo na ang mga marka ng mga mabangis na hayop. Ang grupo ng mga Zyperians ay makapangyarihan at kasanayan. Ang isa sa kanilang mga Diyos ay nagtataglay ng mga djinn ng isang hayop, kaya sila ay ilang bahagi ng tao, bahaging hayop. Kaya, ang diledad na iyon ay partikular na mga presensya ng iba pang mga hayop at pinagkadalubhasaan pa ang kanyang kakayahan pagkatapos ng pagbawi ng mga potensyal na enerhiya. Nang ang mga Zyperian ay nakipagsapalaran sa mga pinaghihigpitang lugar, kailangan niyang makasama sila para makita ang bilang ng mga hayop na nasa antas ng Diyos. Dahil dito, napansin ng deity na iyon na nagngangalit ang mga hayop pagkatapos na ilabas ni Levi ang kanyang aura. Nabaliw na ang mga halimaw. Nabaliw na silang lahat. Nararamdaman kong nagmamadali sila sa lahat ng direksyon na para bang may bumabalik sa kanilang lahat. Ako, mayroong kahit na mga hayop na antas ng Diyos sa mga nagrerampa. 1, 2, 3. Natigilan ng Diyos na iyon matapos maramdaman ang mga hayop. Hindi na niya mabilang kung ilan ang mga hayop sa antas ng Diyos sa mga halimaw na nag-amok. Maaaring naniningil ang lahat ng mga hayop sa antas ng Diyos saan man sa rainforest. Parang na-trigger sila ng kung ano. Baka may nagbanta sa buhay nila, kung saan-saan sila nagkakalat. Ano? Namutla ang iba nang marinig ang kanyang sinabi. Mayroong higit sa 100 hayop sa antas ng Diyos sa lugar na ito. Paano sila maging sa lahat ng dako? Ano ang dahilan kung bakit sila kumilos ng ganito? Ano ang nagbabanta sa kanilang buhay? Nataranta ang mga tao sa sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi ng kalahating hayop na Diyos, hindi, teka. Ramdam ko ang takot nila. Kahit na ang mga hayop sa antas ng Diyos ay natatakot. Tumatakbo sila kung saan-saan dahil natatakot sila na baka mamatay sila.
Ang takot nila ang nagpapatakbo sa kanila kung saan-saan nang hindi mapakali. Ano? Ang takot nila. Ano kayang meron dito? Mga kayamanan. O baka may mas makapangyarihang mga hayop dito. Ang lahat ay gumagawa ng mga hula. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2918. Ang panganib ng banal na spring. Pagkatapos ng isang round ng pagsusuri, ang mga pinuno ng Zyperians ay nag-iisip na mayroong isang mas malakas na hayop na naninirahan sa Emberfall Rainforest, isang nilalang na mas malakas kaysa sa kanilang naiisip. Pagkatapos ng lahat, sinabi sa kanila ng kanilang pananaliksik na ang mga hayop ay maaaring sumisipsip ng enerhiya na mas mahusay kaysa sa mga tao. Hindi katakataka kung mayroong isang halimaw na mas malakas kaysa sa mga hayop sa antas ng Diyos. Ang lahat ng mga deity ng Zyperia ay dumating sa isang conclusion, walang limitasyon sa kapangyarihan ng isang nilalang pagkatapos ng pagbawi ng mga potensyal na enerhiya. Sa madaling salita, maaaring umiral ang isang nilalang na kahit isang Diyos ay hindi matukoy. Iyon ang dahilan kung bakit napagtanto ng mga Zyperian na kailangang mayroong isang hindi magaganap na nilalang sa rainforest. Mag-ingat kayong lahat, kung nakatagpo mo ito, umatras ka agad. Tumawag ka agad para humingi ng tulong para matulungan ninyo ang isa't isa na makaalis sa lugar. Ang mga Zyperian ay bumuo ng isang planong pagtakas upang harapin ang ganoong sitwasyon. Pansamantala, marami pang iba ang nakatagpo ng nagngangalit na mga, kabilang ang mga hayop na antas ng Diyos. Ang mga hayop na iyon ay napunta sa isang galit, uhaw sa dugo, at sinimulan nilang salakayin ang mga tao sa pinakamabangis na mga galaw. Sa isang kisap mata, marami ang namatay o nasugatan. Ang mga mapalad ay makakatagpo lamang ng 1 hanggang 2 hayop na antas ng Diyos, kaya maaari pa rin silang tumakas sa oras. Ang mga kapuso palad ay makakatagpo ng 12 ng mga hayop sa antas ng Diyos ng sabay-sabay at nalipol sa lalong madaling panahon. Kahit na ang ilan ay hindi nakabunggo sa mga hayop sa antas ng Diyos, ang 10,000 hayop ay higit pa sa sapat upang lipulin ang mga pangunahing puwersa. Sa kabila ng pagkakaroon ng gabay, marami pa rin sa mga club ng Zyperia ang nakatagpo pa rin ng mga hayop. Ang buong lugar ay isang larangan ng digmaan. Sa kabilang banda, maayos ang pag-unlad ni Levi at ng kanyang kumpanya. Ang mga taong makakasalubong niya sana ay abala sa pagtatanggol sa kanilang sarili laban sa mga hayop. Bukod dito, ang mga hayop ay hindi nang ahas na lumapit kay Levi nang maamoy nila ang kanyang aura. Kaya, walang mga hadlang sa paraan ni Levi. Ang ilan sa mga halimaw na hindi tumigil sa oras at nakatagpo si Levi ay labis na natakot na sila ay tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Sila ay tumingin ng isang malungkot na tanawin. Nagtataka ang Digital God kay Levi. Mr. Garrison, makokontrol mo ang mga halimaw na ito. Tumawa si Dr. Erebus. Hindi. Takot lang sila kay Mr. Garrison. Sa sandaling iyon, napagtanto ng Digital God ang isang bagay, at lumingon siya kay Levi nang hindi makapaniwala. Maaaring ang mga nangyayari sa rainforest ay dahil sa ang pagtataka na naramdaman niya ay nagpatigil sa kanyang pagtatapos sa kanyang pangungusap. Sa wakas, binagtas nilang tatlo ang buong rainforest at nakarating sa sagradong bukal. Boom! Isang malakas na alon ng aura ang sumalubong sa kanila nang makarating sila, halos matambo sila. Sa nangyari, ang sagradong bukal ay may 7 makapangyarihang hayop sa paligid nito. Sa mas tumpak, sila ang mga Panginoon ng rainforest at sapilitang kinuha ang sagradong bukal upang gamitin ang kanilang mga katawan. Ang isa sa kanila ay isang sawa na halos kapantay ng ahas na nakasalubong ni Levi sa South Pole. Sa simula, nagtaka si Levi kung bakit nanatiling hindi kumikibo ang mga hayop. Hindi ba nila nararamdaman ang aura ko? Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ito ay dahil ang kanyang aura ay natatakpan ng ibang bagay. Masyadong concentrated ang spiritual energy sa small-sized super spiritual ley line kaya hinaranggan nito ang aura ni Levi. Kung hindi, kahit na ang 7 halimaw ay ang Panginoon ng lugar na iyon, dapat ay matagal na silang nabaliw pagkatapos maramdaman ang kanyang aura. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Dr. Erebus at Digital God ang ganoong karaming halimaw. Kaagad, ang takot ay naging sanhi ng kanilang mga balahibo na tumayo, at ang kanilang mga binti ay nagsimulang manginig.
Ang mga hayop sa tabi ng sagradong bukal ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong hayop na antas ng Diyos. Kung hindi sila ang pinakamalakas sa mga daang kaibang hayop sa antas ng Diyos sa rainforest, hindi nila magagawang dominahin ang lugar. Ang naranasan nila ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Tila hindi makukuha ng iba ang sagradong bukal kahit na nakarating sila doon. Mahuhulaan ni Dr. Erebus na kahit na ang 40 hanggang 50 mga Diyos ay ipinadala, maaari pa rin silang mabaigo na manalo laban sa 7 halimaw, dahil sila ang mga Panginoon sa mga hayop sa antas ng Diyos. Higit pa rito, sila ay sumisipsip ng hindi maisip na dami ng enerhiya na mula sa sagradong bukal na nagpapalakas at lumalakas sa kanila bawat segundo. Walang sino man ang makakakuha ng akses sa tagsibol. Mamamatay silang lahat doon sa halip. Anong gagawin natin ngayon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2919. Ang mabisang nakapagpagaling na spring. Ang digital god ay natakot, at gayon din si Dr. Erebus. Nakakatakot ang mga Panginoong hayop na iyon. Muli nilang ibinuka ang kanilang mga bibig nang makita sila, na ipinakita ang kanilang makapangyarihang presensya. Bagamat sinundan ni Dr. Erebus si Levi sa maraming pinaghihigpitang lugar, hindi pa siya nakakita ng ganito katikat. Pakiramdam niya ay natanggal ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Kung ito ay isang deity class na manlalaban na kanyang nakatagpo, nadama ni Dr. Erebus na maaari pa rin siyang lumaban kung gagawin niya ang lahat ng kanyang pagsisikap. Gayunpaman, nang harapin ang mga nilalang na ito, hindi man lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na salakayin sila. Nagtataka rin siya kung bakit hindi sila tumakas bago ito at makita si Levi sa kasalukuyan. Iyon ang nakita niyang nakakatakot. Scram! Sabi ni Levi sa malamig na boses habang sinulyapan sila. Swoosh! Isang kahangahangang aura ang bumaba sa lugar. Ang mga hayop ay agad na nakaramdam ng labis na pakiramdam ng pang-aapi at natakot. Nang umalangaw-ngaw ang isa pang nakakabinging ingay, lahat sila ay nagsitakas sa isang iglap na para bang nakatagpo nila ang kanilang pinakamasamang kaaway. Ha! Dr. Erebus at Digital God ay natigilan. Iyon lang ang kailangan para itaboy sila. Si Levi, sa kabilang banda, ay pumunta sa sagradong bukal at agad na sinimulan itong suriin. Ang bukal ay hindi maliit at maaaring tumanggap ng kahit isang tao. Ang enerhiya sa ilalim nito ay patuloy pa rin na humahampas dito, at sa kabila ng pagkasira, ang pagtatayo ng linya ng ley ay hindi pa ganap na hinihigop ng sagradong bukal. Ito ay magtatagal sa sagradong tagsibol ay maaaring maging mas mahusay. Ito ay hindi kapani-paniwala, ito ay talagang isang nakapagpapagaling na tagsibol. Ang lahat ng mga kayamanan na nakita natin noon ay hindi kasing epektibo ng paghigop mula sa tagsibol na ito. Bulalas ni Levi. Nang humigop ng spring water si Dr. Erebus, ang mga side effect na naiwan pagkatapos gumamit ng isang espesyal na paraan upang pasiglahin ang kanyang katawan upang may sigawa ang kanyang mga kakayahan sa naunang pakikipaglaban kay Idre ay agad na napawi. Ramdam niya ang hindi kapani-paniwalang pagbabagong nagaganap sa buong katawan niya. Aking kabutihan, bulalas niya. Naramdaman din ng Digital God ang kanyang buong pangangatawan na dumaan sa isang kamangha-manghang pagbabago pagkatapos uminom ng tubig. Bukod sa sobrang talino niya, isa lang siyang ordinaryong tao na walang kakayahan. Gayunpaman, ganap na binago ng sagradong bukal ang kanyang katawan. Kamangha-mangha ang pagiging masama nito. Ito ay mas mahusay kaysa sa iba pang mga kayamanan na aming nakatagpo. Bulalas ni Dr. Erebus. Sa mga mata ni Levi, ito ay isang napakalaking sorpresa. Ang sagradong bukal ay mas masama kaysa sa kanyang naisip. Ito ay isang literal na nakapagpapagaling sa bukal, at sa pagpapakain mula sa linya ng paglapit sa ley, ito ay halos tubig mula sa langit at maaaring bumuhay ng mga patay. Higit pa rito, ang tagsibol ay patuloy na pinapakain ng mga linya ng ley, kaya ang maaari nitong tataas lamang sa paglipas ng panahon. Paano si Evie? Dapat din ba siyang uminom dito? Tanong ng Digital God. Hindi. Dapat ibabad niya ang sarili niya dito. Evie. Matapos gisingin si Forlivia, tinulungan siya ni Levi sa Healing Spring, ibinaba ang kanyang buong katawan dito upang mapakinabangan ang kanyang sarili. Maaaring masakit ito, kaya pagtiisan mo ito, paunang babala ni Levi sa kanya.
Sige, tatay, sagot niya bago nagngangalit ang mga ngipin. Sa isang iglap, ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng sagradong tagsibol ay kumalat sa buong katawan niya. Agad na dinanas ni Forlivia ang matinding sakit. Sa pagkakataong iyon ay tila na control na niya ang kanyang katawan. Ang bawat nerbiyos ng sakit sa loob ng kanyang katawan ay tila na isa-aktibo, at ang sakit ay mas matindi kaysa sa anumang naranasan niya. Sa oras na lumabas siya para makakuha ng exposure, hinahasa niya ang kanyang sariling mga kakayahan at tiniis ang hindi maisip na sakit. Gayunpaman, wala itong kumpara sa kanyang nararanasan sa kasalukuyan. Ang singaw ay lumalabas sa bawat butas ni Forlivia habang ang kanyang mga tampok ay naglilikot sa sakit. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napalitan ito ng mga makukulay na lason, at ang kapangyarihang panggamot ay tila nagda-detox sa kanila. Nag-aalalang naghihintay si Levi sa gilid, handang pumasok sakaling may mangyari sa kanya. Naduraj ang puso niya nang makitang tinitiis niya ang matinding sakit, at hindi niya napigilan ang pagpapatak ng kanyang mga luha. Bata pa lang si Evie. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2920. Nandito na ba ang lahat? Tapusin ko na sila. Katulad nito, naramdaman ni Dr. Erebus ang kanyang anit na nanginginig habang pinagmamasdan ang eksena. Sa pagkakaroon ng autopsy sa buong buhay, natural na naiintindihan niya ang iba't ibang antas ng sakit, na kung paano niya nalaman ang sakit na nararanasan ni Forlivia sa kasalukuyan ay nasa pinakamataas na antas. Kung tutuusin, ang bawat bahagi ng kanyang katawan at bawat butas ng balat ay dumaranas ng matinding sakit. Tumigil ka dyan. Dapat manatili ka dyan. Nakabantay ang tatlo sa tabi ni Forlivia. Sa kabila ng patuloy na matinding sakit na kanyang nararamdaman, unti-unting lumuwag ang nakakunot na mga kilay ni Levi. Gumagana ito. Tama na. Ang mga direksyon na ibinigay sa ikalawang bahagi ng handbook ng poison ay tama. Talagang may isang bagay na makakapagpagaling ng lahat ng uri ng lason ng sabay-sabay, at ngayon ay halata na ang sagradong tagsibol na ito ay. Malinaw kong naramdaman na ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng tagsibol ay nag-aalis ng mga lason. Kahit na ang mga epekto ay hindi partikular na kapansin-pansin, unti-unti pa rin itong nagda-detox sa kanyang katawan. Gumagana ito. Ito ay talagang gumagana. Kinailangang bigyang pansin ni Levi ang maliit na epekto ng gintong mahiwagang gamot noon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay tunay na sariling karanasan dahil nakikita ng sino man sa kanilang mga mata na ang mga lason ay hindi nakikita. Tuwang-tuwa siya sa pag-unlad. Ito ay talagang gumagana. Bagamat ang lason sa loob ng katawan ni Evie ay hindi maaaring ganap na gumaling pagkatapos ng ilang sandali sa bilis na ito, hindi bababa sa kalahati nito ay maaaring maalis. Bukod dito, ang healing spring ay sumisipsip pa rin sa sumabog na spiritual ley line. Kapag ito ay ganap na hinihigop, ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ay magiging mas kakaiba. Ang pagbababad ng matagal dito ay maaari pang alisin ang lahat ng lason sa katawan ni Evie. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumulo ang nakapagpapagaling na bukal, na may maliliit na bula na lumalabas sa ibabaw. Nakita ng lahat kung gaano nakakatakot ang final malice. Dahil ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ay kailangan para sa detoxification, ang nakapagpapagaling na tagsibol ay unti-unting nawawala ang nakapagpapagaling na kakanyahan nito. Sa madaling salita, sinisipsip ng Forlivia ang nakapagpapagaling na asensya ng tubig sa bukal, at bilang isang resulta, ito ay nagiging ordinaryong tubig sa bukal. Kapag naisip na niya ito ng buo, ito ay magiging isang ordinaryong bukal na walang anumang epekto. Sa kabutihang palad, ang sagradong tagsibol ay napangalagaan sa mahabang panahon, hindi bababa sa 1,000 taon, ayon sa mga kalikasan. Hindi malamang na mabilis na maisip ni Forlivia ang napakalaking dami ng nakapagpapagaling na nilalaman ng tubig sa bukal. Bukod dito, mayroong isang sirang nag-aayos na linya ng ley na nagpapalusog dito mula sa ibaba. Sa makatuwid, ang tagsibol ay maaaring tumagal ng ilang oras at maaaring alisin ang karamihan sa kanyang mga lason. Siyempre, ipinakita rin nito kung gaano kalakas ang lason. Ang 1,000 taong gulang na tagsibol ay patuloy pa ring inaalagaan ang mga linya ng ley hanggang sa araw na ito ay hindi ito ganap na maalis at mangyari pa ng mahabang panahon. Gayunpaman, naisip ni Levi na ang kasalukuyang resulta ay mas mahusay kaysa dati,
dahil ito lang ang pagkakataon na nakita niya ang aktwal na pag-asa sa harap niya. Sa kabila nito, ang hindi matiis na sakit ay napasigaw si Forlivia sa tuktok ng kanyang mga baga. Ha, may nauna pa ba sa atin dito? Sa sandaling iyon, sumunod ang isang anino habang ang isang pangkat ng mga mandirigma mula sa Zyperia ay dahan-daang lumabas at nagkukumpulan. Ang iba pang motley crew ng mga tao ay hindi mahuhulaan kung saan lilito ang mga halimaw at kaya gumagala kung saan-saan, nakikisali sa matinding pakikipaglaban sa mga mabangis na nilalang. Gayunpaman, ang Zyperia ay may isang pangkat na umaatred sa kanila mula sa likuran na binubuo ng mga Diyos-Diyosan na maaaring makakita ng lokasyon ng sagradong bukal at mga Diyos-Diyosan na nakadarama ng presensya ng mga hayop. Kaya naman, sa kabila ng mahirap na paglalakbay, nagpapatuloy pa rin sila at natagpuan ang lokasyon ng bukal. Sa kanilang palagay, gaano man karaming tao ang pumasok, sila lang ang makakahanap ng sagradong bukal. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na may darating doon bago sila. Di ba Levi Garrison yun? Anong ginagawa nila dito? Nakilala agad ng lahat si Levi at ang kanyang kumpanya. Nang makita si Forlivia na nakababad sa sagradong bukal, bigla silang natauhan. Kalokohan. Dinala ni Levi ang kanyang anak na babae sa sagradong bukal upang maalis ang lason. Sa kasalukuyan, nasa Zyperia si Idre, kaya alam ng lahat sa bansa na nalasan si Forlivia. Agad na sinugod siya ng grupo. Nang makita sila, malamig na sinabi ni Levi, "Nandito ba ang lahat? Gusto kong patayin kayong lahat. Ang sino mang maglakas loob na mangistorbo sa paggamot ng aking anak ay dapat mamatay, lalo na kapag pinoprotektahan nila si Idre."